Bismillah. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binabati namin ang kapayapaan ng aming mga kapatid at sa mga kababayan po namin. Magandang umaga sa mga nandito po sa Pasig Palengke. Inaaniyahan po namin kayo na magtanong at makinig patungkol kay Jesus Christ alayhi salam. Hindi po kami naparito mga kababayan upang humingi sa inyo ng donation o magsabi na kayo ay mag-Muslim o kayo hikayatin at sirain ang inyong paniniwala. Hindi po kami nagre-recruit at hindi nanghihingi sa inyo ng aginaldo o pamasko o hingi ng donasyon o love offering. Nandito po ang mga kapatirang Muslim upang magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa reliyong Islam. Opo, binabati po namin ang mga taga-Pasig, Pasigenyo, na magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Alam po natin ang mga taga-Pasig ay ito yung mga mananampalataya na higit na kumikilala kay Jesus Christ, kay Yesu Cristo bilang isang Panginoon. Nandito po kami mga kababayan, hindi upang makipagdebate sa inyo at hindi humingi ng donasyon at hindi kayo pag-Muslimin. Kami pong mga Muslim ay naghihikayat sa mga katuruan ng mga sugo at propeta. Nais po namin iparating sa inyo mga kababayan, mga kaibigan, mga nandito po sa Pasig Palengke at sa mga nanonood sa social media. Ako po si Brother Ramon na dating Katoliko at nagbalik Islam sa bansang Saudi Arabia. Hindi po kami nagpalit ng reliyon at hindi po kami nag-convert at hindi po kami binayaran at hindi po kami binindisyonan at hindi kami sinabihan na kayo'y mag-Muslim at hindi po kami tinakot. Ang pagmo-Muslim ay naggagaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan po magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa reliyong Islam. Bibigyan ko po kayo ng pagpapayo na sa aking sarili ng kaalaman bilang isang Muslim. Ano ang Islam mga kababayan? Ang Islam po sa wikang Arabic na ang kahulugan nito ay Islam, na ibig sabihin naman ay ugat ay salam. Ang ibig sabihin naman po ng salam ay kapayapaan. Na ibig sabihin ng kapayapaan ay yung pagkakaisa ng bawat isang tao. Alam po natin itong bansang Pilipinas ay bansang maharlika at binago lang ng mga Kastila, mga kababayan. Ang mga Muslim, kung makikita niyo po sila, mahaba yung balbas, nakasuot na ganyan, panaramit ni brother, at nagdarasal ng 5 beses. May 5 haligi po ang Islam. Ang unang haligi ng Islam ay ang pag-shahada, pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paano yung pagbabalik loob? Yung pagsaksi mo ng dalawa. Pagsaksi mo si Allah ay Panginoon at hindi nagkaanak, hindi pinanganak. Pangalawa, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugod propeta alipin ni Allah. Yung pangalawang haligi ng Islam ay yung pagdarasal ng mga Muslim ng 5 beses. Paano magdasal ang mga Muslim ng 5 beses? Una, sa madaling araw, nagdarasal po ang mga Muslim. Bro, dito bro. At nalarta ng mga Muslim ng 5 beses po. Kung paano magdasal si Jesus Christ alayhi salam, ganun din po ang mga Muslim. Nagdarasal po kami mga Muslim sa madaling araw, sa tanghali, sa hapon, sa takip silim at gabi. Kung paano magdasal si Jesus Christ, Isa alayhi salam, ay nagpapatira pa, nagsusudyod. Ibig sabihin ng pagdarasal, yung pagpapasalamat at pagdadakila mo sa iyong Panginoon, na pag narinig nyo yung pagtawag ng pagdarasal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Allah ay dakila, si Allah ay dakila. Ibig sabihin na yun po yung pagdarasal ng mga Muslim. Pasensya na po sa mga makakarinig, hindi po kami naparito upang makipagdebate. Ang amin lang po ay parating ang katuruan ng Islam at kung anong Islam. Yung pagdarasal ng mga Muslim na nagpapatira pa, hindi po kami umahalik sa lupa. Nagdarasal po kami sa tunay at nag-iisang Diyos sa si Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagpapatira pa ng mga Muslim na ibig sabihin, Allahu Akbar, sumusudyod, hindi po kami humahalik sa lupa mga kababayan. Ayun po yung pagdarasal ng mga Muslim. Yung pangatlong haligi ng Islam ay yung pagbibigay ng sakat
kawang-gawa, pagtulong. For example, ang isang Muslim, meron siyang 100,000, babawasan siya ng 2.5% at itutulong sa mga mahihirap. Ayun po yung pangatlong haligi ng Islam. Yung pang-apat na haligi ng religyong Islam ay ang pag-aayon sa buwan ng Ramadan, pagpapasting, na ginawa rin ni Jesus Christ alayhi salam na kanya nawa ang kapayapaan at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpapasting, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay ito yung ginawa ni Jesus Christ alayhi salam, si Jesus. Kaya ang mga Muslim, makikilala mo kapag mahal na si Jesus Christ. Si Jesus Christ, ibig sabihin mga kababayan, pakitingnan po ito mga kababayan, mahal na mga Muslim si Jesus Christ. Si Jesus Christ, ang pangalan niya sa Islam, ang kanyang pinangaral ay Tauhid, Ebanghelyo, Injil. Ang pangalan ni Jesus Christ alayhi salam ay Isa, Ibn Maryam. Kaya ang mga Muslim ay naniniwala kay Jesus bilang isang sugo at propeta na anak ni Birhing Maria. Kaya mga kababayan, hinihiling po namin na aralin mo ang katuruan ni Jesus. Kung nais nyo makilala ng tunay si Jesus, kilalanin niyo po siya at aralin niyo kung ano yung pinag-aralan niya. Ang pinangalan niya rito sa mundo ay ang tauhid, ang pagkilala sa tunay na nag-iisang Diyos si Allah. Opo, yung panglimang haligi ng religyong Islam ay yung paglalakbay sa Saudi Arabia, sa Kaaba, sa Makkah, yung pag-ahaj. Hindi po namin ang dinadasalan at hindi po yun ang Panginoon. Yung iniikutan ng mga Muslim, ayun po yung Baitul Salam, yung bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung pinababa ang banal na kursalita na ang Quran. Opo, yung panglimang haligi ng Islam. Unang haligi ng Islam ay yung pagsasyahada, pagbabalik loob kay Allah. Pangalawang haligi ng Islam, yung pagdarasal ng 5 beses. Pangatlong haligi ng Islam, yung pagbibigay ng sakat, charity, kawang-gawa, pagtulong sa kapwa. Pang-apat po, yung pag-aayuno, pagpapasting sa buwan ng Ramadan. At ang panglima po, yung paglalakbay sa Saudi Arabia kung meron kang kakayahan. Yun po yung 5 haligi ng Islam. At kung alin naman ng paniniwala, 6 faith in Islam, una, ang paniniwala, 6 na paniniwala po, una, paniniwala sa Allah. Hindi po siya pinanganak, hindi nagkaanak, walang kawangis, walang katulad. Opo. Pangalawa po, na paniniwala sa religyong Islam, ang paniniwala sa lahat ng mga propeta. Opo, lahat ng mga sugo at propeta pinaniniwalaan sa Islam. Pinaniniwalaan po namin mga Muslim, si Adam alayhisalam, si Adan, si Abraham, si Moises, si Daud, si Jesus Christ at ang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat po ng mga sugo at propeta ay pinaniniwalaan sa religyong Islam. Lahat po sila ay nagpapatira pa at nagdarasal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit si Jesus Christ alayhi salam, si Yesu Cristo ay nagpatira pa at tumawag ng Allahu Akbar. Opo. Yung pangatlong paniniwala sa religyong Islam, ang paniniwala sa lahat ng mga anghel. Opo, naniniwala po kami mga Muslim sa lahat ng mga anghel. Opo, pang-apat na paniniwala sa religyong Islam, ang paniniwala sa mga kasulatan. Paniniwala sa lahat ng mga kasulatan na pinababa rito sa bawat propeta at binigyan ng kapayagan. At yung panglima po ay ang paniniwala sa araw ng paghuhukom. Mga kababayan, lahat po tayo ay abutan ng paghuhukom. Mayaman ka man o mahirap, lahat ay darat na ng kamatayan. Opo. At yung pang-anim na paniniwala sa religyong Islam ay ang paniniwala sa qadar, sa destiny, sa tadhana. Opo. Lahat po tayo mga Muslim, man o Kristiyano, anumang reliyon, lahat tayo ay darat na ng kamatayan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga banal na Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat daw po ng may buhay ay makakalasap ng kamatayan. Opo. Kaya mga kababayan, nag-aanyaya ang Islam, ang Muslim. Dahil ang Islam, ito yung Islam is the way of life. Ito po yung gabay sa isang tao na magkaroon tayo ng kaalaman. Huwag na po tayo bumase sa napapanood natin sa social media, napapalitaan natin sa radyo, napapanood natin sa ibang bansa. Kung ang Muslim at binibigyan niya ng yung Muslim na pangalan niya, nakagawa ng kasalanan, maaaring kasalanan na po yun. Pero ang Islam, ito yung reliyon, aralin po natin kung ano po yung napapanood sa reliyon Islam. Ang Islam is the way of life. Ito po yung gabay sa isang tao na magkaroon tayo ng kaalaman na ang Islam po pala ay nagtuturo ng pagmamahal sa mga magulang.
ang isang mananampalataya na dapat unahin niyang mahalin ang kanyang magulang, mga magulang at sunod ang kanyang sarili at ang kanyang mga pamilya. Opo, ang pagmamahal at pagtulong. Opo, kaya mga kababayan, hindi po kami naririto wala, bagkos iparating sa inyo ang tunay na tauhid na pinangaral ng lahat ng mga sugo at propeta simula kay Jesus Christ alayhi salam. Sa Jesus Cristo po, hindi kami magiging tunay na ganap na isang mananampalataya kung hindi po namin kinikilala sagot ng aming makakaya at meron po tayong pinamimigay inshallah pagkatapos natin talakayin patungkol kay Jesus Christ. Si Jesus Christ alayhi salam bilang isang mananampalataya, mga ate kuya, hindi pa po siya namamatay sa amin. Kung sinabi niyo po sa Jesus, pasintabi po sa mga kababayan natin, si Jesus Cristo po, si Jesus Christ, na anak ni Maria, ay hindi po namatay sa amin. Pagkos, inangat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ikalawang kalangitan. Opo, si Jesus Cristo po, Jesus Christ, ang pangalan niya sa Islam ay Isa, na anak ni Maria. Opo, sa amin po, sa paniniwala po sa renyong Islam, si Jesus Cristo, hindi po siya naipako at hindi po siya namatay. Pagko si Jesus Cristo ay inangat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ikalawang palapa ng langit. Bago po mamatay muna si Jesus Cristo, may mission siya rito sa mundo. Ano yung apat na mission ni Jesus Cristo sa mundo, ni Jesus Christ? Una, bago pa siya rito sa mundo, pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala upang pumunta sa masjid at tatanungin niya si Imam Mahdi at sasabihin na siya mag-imam pagdasal ng pagdarasal. Hindi po ang sasabihin ng Jesus ni Isa alayhi salam, hindi ako naparito upang baguhin ang katuruan ni Muhammad. Naparito ako dahil sa aking misyon ay apat. Ano yung misyon ni Jesus? Pagkabalik niya rito, bago gulawin ng mundo, ay apat. Una, sisirahin ni Jesus ang mga krus-krusan, santo-santo, ribulto. Una niyang mission sa mundo ni Jesus Christ, naniniwala ang mga Muslim na papalik sa Jesus Cristo dito sa daigdig upang sirain ang mga krus, mga ribulto, mga inanyuan. Pangalawa niyang mission ay papatayin yung mga baboy. Opo, papatayin ni Jesus ang mga baboy. At pangatlo niyang mission dito sa daigdig sa mundo ay kakalabanin si Mesaya, si Dajjal na magpapanggap na Panginoon at makakalaban ni Jesus Cristo, ni Jesus Christ. Opo. Ang-apat na mission ni Jesus dito sa daigdig ay puntahan ng mga hindi mananampalataya na tatanungin niya kung kayo ay magmumuslim. Kung hindi kayo magmumuslim ay magbigay kayo ng protection money o di kayo makipagdigma kayo o di kayo magmuslim kayo. Kaya sa apat na kondisyon, sa apat na mission dito ni Jesus sa daigdig na dapat tayo magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala at bumalik sa katuruan ni Jesus na ang pinangalan niya ay Injil at Tauhid at pagkilala sa Allah. Yung apat na po na yun, sinabi niya ni Jesus dito sa mundo bilang isang Muslim po, doon pa lang po, pag nasagawa niya na yung mission niya na yun, na yung pagsira sa mga krus at pagpatay sa mga baboy at pagpatay kay Dajjal, pakikipaglaban at pagpunta sa mga hindi Muslim, ay pagmumuslim niya, doon na po matatapos at magugunaw ang mundo at lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Doon pa lang po mamamatay si Jesus Christ. Kaya ang mga Muslim, mga kababayan, mga kaibigan, mga ate, mga ananay, mga kapatid sa pananampalataya sa mga kababayan natin, si Jesus po, si Jesus Christ, ay hindi pa po namamatay. Sa araw ng paghukom at pagbasa sa daigdig sa mundo at gagawin yung apat na misyon na ating nabanggit, at doon pa lang mamamatay si Jesus, si Isa alayhi salam, sa makalinawa kapayapaan. Doon pa lang po, lahat po ng may buhay ay makakalasap ng kamatayan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, Inna dina inda Allahi al-Islam. Katotohanan, wala nang ibang reliyon na tatanggapin maliban sa Islam. Sino eka maganap ng ibang reliyon maliban sa Islam? Impyerno nga po yung kanyang patutunguhan magpasawalang hanggan. Opo, sinabi rito, iadya mo ang iyong sarili at ang iyong pamilya sa naglalabgagab na apoy ng impyerno. Ang mga panggatong po ay ang mga bato at ang mga tao. Kaya mga kapatid, mga kababayan, sa mga nandito sa Pasig, alam po natin na tayo ay maka-Heso Kristo, na sana po kilalanin po natin si Jesus kung ano kanyang pinangaral dito sa daigdig. Sino po? Ngayon po, may katanungan lang po ako at pwede kayong lumapit. May premyo po rito. Ito pong pinamimigay ng premyo sa mga magtatanong
tanong po, ako lang po magtatanong para mas madali po. Ang tanong po namin mga kababayan na nandito, ano po ang pangalan ni Jesus Christ? Opo, simple lang po yun. Pagbibigyan namin kayo dito ng isa. Ito po, hindi po kami nagre-recruit dahil ang Islam ay walang pangangailangan ng miyembro. Kaya mga kababayan, kung meron po sa inyo na gustong makilala si Jesus Christ, meron po kami binibigay na babasahin upang magkaroon tayo ng kaalaman patungkol kay Jesus Christ alayhi salam at pwede po kayo lumapit sa amin. Kung sino po magtanong patungkol kay Jesus Christ, kung ano ang kanyang pangalan, at kami na po nagtanong, ano ang totoong pangalan ni Yesu Cristo? Ni Jesus Christ alayhi salam. Sino po nakakaalam sa inyo? Kung totoong sinasamba at pinadakilan natin sa Yesu Cristo bilang Panginoon, dapat karapatan natin na makilala natin siya. Tama po ba mga kababayan? Kaya ang mga Muslim, simula kay Adan at lahat ng mga sugo at propeta, kay Adan, kay Abraham, kay Moises, kay Daud, kay Jesus Christ at kay Muhammad, sa kanila na lahat ng kapayapaan, lahat po sila ay sinusunod ng mga Muslim. Opo. Kung paano po makilala ng mga sugo at propeta si Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din si Jesus Christ. Kaya inaanyaya ko po kayo mga kababayan na magtanong po kayo patungkol sa Islam. Kahit anong klaseng tanong po, meron po kayong premyo. Lalapit lang po kayo dito at magtatanong at may premyo po tayo rito. Ang mimili lang po kayo. At ito, hindi po ito pagre-recruit. Ibig sabihin, handog po ito ng mga kamusliman sa mga magtatanong. Kita niyo po, mga kababayan, hindi po kami humingi sa inyo ng donasyon. Hindi kami humingi sa inyo na bigyan nyo kami ng pera. Kami pa po magbibigay sa inyo para magkaroon tayo ng kaalaman. Sagrado Katoliko tayo, sinasabi natin dapat po magkaroon tayo ng kaalaman kung sino talaga at anong kalagayan ni Yesu Cristo. Ang tanong lang po natin ay napakadali. Ano po ang pangalan ni Yesu Cristo sa totoo niyang pangalan? Kahit anong klaseng tanong na lang po, meron po tayong pamimigay. May charger, may headset, may 100. Ito po ay libre. Pag nagtanong po kayo patungkol sa Islam, kahit anong klaseng tanong, opo, para bigyan ko na lang po kayo ng isang kaliwanag kung wala pa magtatanong. Iniisip ng mga kababayan natin, ang mga Muslim, ay maraming asawa. Opo, maraming asawa, hindi kumakain ng karning baboy, tapos maraming anak, tapos may init yung mga suot. Una po, bibigyan natin ng diin ng linaw patungkol po sa pagkain ng karning baboy. Do you all respect, pasensya na po sa mga nagtitinda, pawang katotohanan lang po ang ating sasabihin na nakalagay sa Leviticus 11:7-8. Nihihi ko, ni kakain, nilalapitan, huwag mong kakainin ang laman ng karning ng baboy. Karumay-dumay na sa inyo yan. Saan po mababasa? Sa Leviticus 11:7-8 po. Nakasulat po ron, nihihi ko, ni kakain, huwag kang hahawak, nilapit sa karning baboy. Ibig sabihin, hindi lang po sa Muslim pinagbawal, sa lahat ng tao. Do you all respect, pasensya na po sa mga kababayan natin na kumakain ng karning baboy dahil ang karning baboy ay marami nakukuhang sakit at ito'y mahal. Mahal pa siya at inshallah, nagkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa pagkain ng karning baboy. Patungkol naman po sa pag-aasawa, sinasabi ng mga kababayan natin, ang mga Muslim ay nag-aasawa ng higit sa isa hanggang 4. Sinabi po sa Surah An-Nisa na pinahintulutan ng mag-asawa ang isang lalaki mananampalatayang Muslim na magsimula sa 2, 3, o 4. Ngunit kung hindi ka raw po magiging magulit na makatarungan sa mga babae ulila, ay sapat na sa iyo ang mag-asawa lamang ng isa. Sa Islam po, wala po nangyayaring bentahan na sinasabi, bibili ko yung babae na yan. Sa Islam po, meron kang Sharia at batas na sinusunod kung ano yung mga rules. Kailangan, yung isang Muslima ay ang pangasawa niya ay Muslim. May 3 kondisyon na dapat ginagawa ng isang lalaki Muslim. Una, yung spiritual. Pangalawa, yung physical. Pangatlo, yung financial. Yung 3 po na doon po siya pinahintulutan mag-asawa ng mula sa 2, 3, 4 o kaya isa. Nakita niyo po? Bibigyan ko ng sample. Tignan niyo, Nay. Sa mga artista, sa mga celebrity, sino ang maraming kabit? Muslim o Katoliko o ibang reliyon? Sa Islam, bago po namin magpangasawa ang isang Muslima, babae, pwede po kami mag-asawa ng Christian na babae. Bago namin magpangasawa yon, kailangan pa magiging kasal muna po bago sama. Pasensya na po sa may mga kapit, dahil ang kapit, sa mga artista ay maraming asawa, hindi napapakasalan. Totoo po ba hindi?
Sino po nakakalam dyan sa mga artista maraming asawa? Kung napanood yung The Legal Wife, maraming asawa. Tapos yung mga celebrity, mga artista, nag-asawa ng marami. Alam niyo po ba, sa Biblia po, kay Haring Solomon, kay David, nag-asawa po sila ng marami. Nakalagay po sa Biblia. Subalit hindi natin sinusunod. Kaya mga kababayan, ayun po yung pag-aasawa sa reliyong Islam. Opo. Sa pag-aasawa po, hindi mo pwedeng pilitin yung babae. Alam ba, gusto ko yung babae, asawain ko. Wala pong sapilitan sa Islam po. Kailangan gusto ng babae mapang-asawa yun. At meron po siyang wali at may mga magulang na pumapayag na mapang-asawa niya yung lalaking Muslim. Ang mga lalaking Muslim po ay pwedeng mag-asawa ng Kristiyana, babae po. Opo. Kaya sinasabi ng iba, hindi kayo pantay mga Muslim, marami kayong asawa. Astagfirullah, a'udzubillah. Kung sinasabi natin hindi makatuwiran na mag-asawa ng ang mga lalaking Muslim na higit sa dalawa. Marami kayong asawa ng mga lalaking Muslim, hindi makatawiran, hindi makatarungan po yun. Kasi po ang pag-aasawa ng higit sa dalawa, tatlo, hanggang apat, ay pinahintulutan. Nasabi natin yung mga kondisyon. Opo. Tignan nyo, maraming kababaihan ngayon ng mga nakapariwara at nakapag-asawa ng mga tarantadong lalaki. Sa Muslim po, pag nakapag-asawa po kayo ng Muslim na lalaki, ginagaranto po namin, yun ay makadiyos, makabayan, at tumutulong sa asawa. Opo. Hindi po kami naparito mga kababayan. Ito po, baka may tanong na po kayo, kahit anong klaseng tanong, may premyo po tayo. Opo. Mga kababayan, sa paghihijab naman ng mga kababayan Muslima, yung pagsusuot ng mga kababayan natin, mga Muslimang babae, ito'y pinahintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingnan niyo po, ang mga babae nakahijab, nakaabaya, nakanikab, ibig sabihin na sinusunod niya ang utos ng Panginoon. Na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatan yung aura para hindi po mabastos. Sumunod ka na sa Panginoon mo, iningatan mo pa yung dangal mo. For example, babae, isang Muslima at isang Christian, sumakay sa FX, sa taxi, sumakay sila sa bus. Sa bus, naka-sleeveless, nakapalda yung babae, Kristiyana. Pero yung Muslima, nakabalot na balot. Nakita ng isang lalaki yung Kristiyana, nakapalda. Hinipuan, binastos. Kinabukasan, nandun kay Tulpo, nagre-reklamo. Sino ang ngayon ginagalang mo? Ginagalang ng tao? Yung nakapalda o nakahijab, nakabalot na balot dahil iniingatan niya yung kanyang katawan. Sino ngayon ang parispeto? Kaya wag po natin sabihin mga kababayan, ito magbibigay linaw lang po at naparito po kami upang magbigay ng konting payo sa katuruan ng Islam. Kung meron po kayo katanungan na patungkol kay Jesus Christ o ano man ang klase ng yung tanong ay sasagutin namin ang abot namin makakaya. At ito po ay may libre po kayo. May charger, may headset, may 100, pero yung 100 ubus na. Ano lang, charger. Naubos na po kahapon. Alhamdulillah, kung gusto nyo po masilip ang aming mga page dito po sa Liwanag, at kami po yung mga balik Islam na nagpapalaganap ng reliyong Islam dito sa buong Pilipinas, pati sa ibang bansa. Dati rin po akong OFW, ilang bansa na po ang aming napuntahan. At alhamdulillah, sa gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, paano po ba yung pagbabalik Islam? Mapunta po tayo sa pagbabalik Islam. Ibig sabihin ng pagbabalik Islam ay babalik ka sa lahat ng mga katuruan ng mga sugo at propeta. Nasasaksi ka sa wikang Arabic na malapit na itong kaulugan at Tagalog natin. At yun ay panunumpa, nasasaksi ka at hindi kayo lulubog sa tubig, hindi kayo co-convert, hindi yung papalitan ng reliyon. Ano yung dalawang kondisyon na yun? Sa wikang Arabic muna. Sasabihin lang kung paano magbalik Islam, mag-Muslim. Napakadali po. Wala po mamubugan ng tubig ha? Walang bayad na mangyayari. Hindi kayo convert o mag-Muslim ka. Wala po sa pilitan. Dahil ang Islam, wala po pangangailangan ng miyembro o tao. Ang tao po ang may kailangan sa rin Islam. Paano po yung pagbabalik Islam? Una, sasabihin mo po sa dalawang kondisyon. Sasaksi ka sa puso mo, isusuko mo. Sasabihin mo to, manunumpa ka sa tunay at nag-iisang Diyos. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Abdullahi wa Rasuluh. Saglit lang po. Sabi po natin, hindi natin alam yung Arabic, mahirap ng Muslim. May translate po na Tagalog yun. Ang ibig po sa sinabi natin na sa malapit ng kahulugan, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba, kundi si Allah. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo, Propeta alipin ni Allah.
At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Jesus ay anak ni Maria, ay hindi po Diyos, kundi isang sugo, Propeta alipin niya ba. Yun po yung pagbabalik Islam, na kailangan ang taong nagbalik Islam, ito po, dagdag lamang po. Kahit kasi laki ng mundo ang kasalanan ng isang tao, kahit siya pumatay ng sanlibutan at marami siyang kasalanan, tanggap pa rin may tato? Opo. Kahit anong kasalanan mo, marami po sa munting lupa at sa mga kulungan ng mga nagmumuslim sa ibang bansa buong mundo po. I-search nyo po sa Google, the growing religion is Islam. Islam po ang lumalaganap na reliyon sa daigdig sa mundo. Dahil ang mundo ay temporary lang, marami na po kami kasamang mga pare at mga pastor, mga ministro. Kung kilala niyo si Father Dave Diaz na dating pare at si Armando Barcelon at dating pare at marami pa po mga pare at pastor nandun po sa Dubai yung iba. Kilala niyo yung mga iglesia, SDA. Karamihan ng mga reliyon dito sa Pilipinas ay yumayakap sa reliyong Islam dahil ang Islam po ay nagtuturo ng pagkilala at pagdakila at pagsunod sa tunay na nag-iisang Diyos na si Allah. Opo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, Innani anna Allahu la ilaha illa anna ma'abudi wa aqimi as-salata lidhikri. Katiyakan, walang pag-aalinlangan, ako ang Allah, la ilaha illa anna. Walang sino man ang may karapatan at karapat dapat sambahin bukod sa akin. Wala akong katambal na kung kaya ako lamang ang sambahin ninyo at isagawa mo ang sala bilang pagpupuri at pagpapalaala sa akin. Si Allah subhanahu wa ta'ala po ang Panginoon ng mga Muslim. Hindi po siya naipako, hindi nagkaanak, walang katulad, walang kawangis. Siya si Allah. Kaya mga kababayan, kung talaga po naghahanap tayo ng katotohanan, bigyan po natin ng makabuluhan ang ating buhay dito sa daigdig. Dahil dito sa mundo, pag namatay po tayo, ay mag-isa lang po tayo sa libingan. At tatanungin na kung sino ang iyong Panginoon, ano ang iyong reliyon, sino ang iyong propeta. At tapos na. Baka akala ko, ito ba, dagdag kaalaman po sa mga kababayan. Pag namatay po ang isang mananampalatayang Muslim o anong reliyon, diretso po siya sa libingan. Hindi na po nakakabalik rito sa mundo ang isang mananampalataya o ibang reliyon. Ibig sabihin, lahat ng tao ko, pag namatay ko, bilang Muslim, paniniwala ko namin, pag namatay ang isang tao, ay diretso sa libingan. Ano yung libingan? Yung sa kubor, yung barsak, magiging stopover ng isang tao. Ngayon, mga kababayan, kung sinasabi natin na namatay na yung mahal natin sa buhay, sinabi natin, nasa langit ka na, kasama mo na yung Panginoon, gabayan mo kami. Ang namatay po, hindi na po siya nakakapagabay. Opo, ang naggagabay ang Panginoon. Kasi ang namatay na tao, ano man ang kanyang reliyon, dito lang po siya sa stopover, sa barsak, sa kubor. Magiging stopover ngayon at hihintayin niya yung araw ng paghukom at doon siya tulad kung ano yung gumawa niya rin sa daigdig. Kita niyo, napakahirap namatay sa hindi Muslim. Pag namatay ka sa Katoliko o ibang reliyon, malaki ang gastos, kawawa pamilya. Una, problema sa hospital, bayad sa doktor, billing. St. Peter, Provident, sa lupa mo, 5 years ko lang, patanggalin na yung buto, kawawa pamilya. Di ba po? Mahal ang taon, mahal magpaprimik, tatanggalan ka ng laman loob, pag-aawayan ng pamilya, pagsusugalan, at magtatalo-talo ng pamilya kung saan kukuha ng pampalipig. Samantala sa Islam ay tinuturo ng mga suwa at propeta na pag namatay ang isang Muslim, hindi siya tatanggalan ng laman loob, babalutan ng tela, dadasalan at paliliguan, at doon ililibing na siya sa lupa at walang problemahin yung kanyang pamilya. Dahil sa Islam, pinagagaan ang paglilibing sa rilong Islam kumpara sa ibang reliyon. Nakita niyo kuya, pag namatay pa lang ang Katoliko ibang reliyon, sa ospital, at all, St. Peter, Provident. Marami na po kami na-interview sa punerarya. Isa po ako sa task force sundo. Kumukuha po kami ng mga namamatay dito sa Pilipinas. At yun po, nasaksiyan po namin sa morgue, sinabi ng embalsamador, inihipo, nire-rape ang mga kababayan doon. Waldaya din, sumpaman sa Allah. Sumpaman. Kawawa yung mga babae. Kita nyo pag babae sa Islam namatay, Muslima, babae rin po maglilinis. Samantala, pag sa ibang milyon, pag sa Katoliko namatay, babae, lalaki naglilinis. Di ba po? Pag lalaki naglilinis, hinihipo, binamanya. Samantalang sa Islam, babae kung Muslim ang namatay, babae Muslim ang namatay, babae rin po ang maglilinis. Tingnan nyo, tingnan yung aral na kuwahan. Sino ang sumusunod? Sino yung nagmamahal sa patay? Opo. Ngayon, for example, may namatay ng Muslim ang babae.
Muslim na rin din ang babae maglilinis. Kung para sa ibang reliyon, babae namatay, maganda, nurek, hipo, lalaki naglinis. Marami na po kami interview sa mga morgue na tinatanggalan ng ipit at kung ano-ano ginagawa sa babae. Ayun ay katotohanan na nilirepin naman ng mga balsamador. Dahil sa Islam, napakaganda po. Wala na po problemahin. Ang problemahin na lang po natin yung katanungan sa libingan. Kung ano yung ginawa mo dito sa daigdig. Sinabi naman ng isa, wala naman sarili ng paligtasan. Basta nakakilala ako ng Diyos, gumagawa ako ng kabutihan, okay na yun. Eh ang tanong, kung wala nga ang Diyos at wala kang kasalanan dito, ano pa naman si Jesus Christ na talagang mahal nyo? Ayan po nakasulat. I am a Muslim. I love Jesus Christ because I am Muslim. Minamahal namin mga Muslim si Jesus Christ, Yesu Cristo, bilang isang sugod propeta. Kaya mga kababayan, pinapayo ko una sa aking sarili, kung tayo naghahanap ng katotohanan, isama niyo po sa pag-aaral sa Yesu Cristo na dapat sundin natin siya kung paano siya magdasal, paano siya manalangin, at paano niya sinabuhay sa mundo, magiging isang Muslim. Si Jesus Christ po ay nagtuturo ng mga kabutihan. Kaya mga kababayan, hinihiling po namin na tayo ay magsaliksik. Huwag tayo bumasi sa social media. Kung bumabasi tayo sa social media, sa balita, sa radyo, alam nyo, maraming media. Media rin po kami. Maraming pong media ngayon na sumisira sa Islam. Opo, yan po, live tayo. Maraming nagsasabi, hinahatulan agad ang reliyong Islam kaysa sa ibang reliyon. Opo. Kaya mas maganda po, isama nyo po sa pagsasaliksik ang Islam. Marami pong mosque at masjid dito sa Pasig at pwede po tayo magtanong. Alhamdulillah, baka meron po mga katanungan, inshallah, at magbabahagi ang ating isang kapatid, inshallah, ng konting kaalaman sa reliyong Islam, ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Dito sa Islam, ang tunay na magkakapatid, innamal mu'minuna ikhwatun. Katotohanan, ang mga mananampalataya, ang tunay na magkakapatid sa reliyon, ang higit sa tunay na dugo. Kaming mga Muslim, hanggang sa kamatayan, walaya din, sumpaman sa uwa. Kahit sa libingan, maglilinis namin yan at pinilibing namin. Pero ito sa pamamaraan ng Islam. Kaya ang tunay na magkakapatid sa din, sa Islam, ay ang mga Muslim. Kaya inshallah, waqir na dawanain, alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At may inshallah, may magbabahagi ng konting aral na tungkol sa Islam. O baka meron po kayong katanungan. Baka meron po magtatanong patungkol sa Islam, inshallah. Inshallah, may nihintay lang po tayo mga kapatid po namin. May nihintay po kami na galing pa po sa Marikina. Yung page po namin na Marikina Dawah Team at Liwanag page at ay ang Al-Ira. Ako po si Radio Rashid ng Liwanag. Naka-register po kami sa Security Exchange Commission at kami po ay nagpapalagana ng mensahe na katuwa ng Islam. At meron po kami opisina rito sa Pasig, sa Pinaguan at sa Kenneth. Inshallah, kung meron po kayong mga pag-aalinlangan, kasintabi na po sa amin ang nasabi, bawang katotohanan ng aming sinasabi. Kung meron man kami nasabi na hindi labag sa inyong kaisipan, ay pwede po kayong lumapit at itanong. Baka may nahihiya po sa inyo, baka gusto nyo pong magtanong patungkol sa reliyong Islam. At iyon ay sasagutin namin ng abot namin makakaya. Ito po, kita nyo po, sa ibang reliyon, at lumapit sa inyo, hingi donation. Tama po ba? Kami mga Muslim, magbibigay po ng premyo. Kahit anong klaseng tanong, bibigyan po kayo ng premyo. Magtanong po kayo. Kaya po ginagawa ng mga Muslim po, volunteer po kami. Wala po kami sweldo o bayad. Ito ipapaulin natin sa yamong kiyama sa kabilang buhay ang pagsasabi ng hak at totohanan patungkol sa Islam. Hindi po kami nagpapabayad mga kababayan, mga kapatid. Naparito lang po kami upang ibahagi ang katuruan ng Islam, upang magkaroon tayo ng kaalaman at hindi tayo babase kung ano yung mga naririnig natin, nababalitaan natin sa radyo. Kaya may libre tanong, may libre na dyan yan. Kahit anong tanong po sa Islam, ito po yung libre. At sabihin, binigay po namin kayo, magtanong lang po kayo. Kahit anong klaseng tanong, kahit sarili yun niya, tanong nyo na. Kahit anong klaseng tanong, may libre po kayo. Alam niyo kung bakit namin ginagawa po? Wala po kami mga bayad. Volunteer po kami rito. Sa ibang reliyon, sila po lumalapit sa inyo, hihingi ng donasyon at napopulit. Kami mga Muslim ay magbibigay ng babasahin sa Islam at nagbibigay ng mga ganito pag kayo nagtanong sa reliyong Islam.
Wala pong masama kahit anong klaseng tanong. Inshallah, gabayan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran at tayo magbalik sa marangal na Quran at sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, dalangin namin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magtanong, I love Jesus. Yan po nakasulat dito. Ang nakasulat dito ay I love Jesus. Si Jesus, sa mga bagong dating, bibigyan natin DL. Si Jesus Cristo po ay isang sugo at propeta. Kuya, baka may tanong ka, may libre po. Kahit anong klaseng tanong, kahit sa buhay nyo. Kasi sa Islam po, pinaliwanag po lahat. Lahat po na ipaliwanag. Trabaho, pamilya, buhay, kabilang buhay, dito sa daigdig, dito po sa mundo, ay pinaliwanag. Kuya, baka may tanong po kayo. Kahit anong klaseng tanong po, biro nyo, kami pa po namimilit sa inyo. Sa ibang milyon, pag nilapitan kayo, hindi may donation. Tama? Huwag po kayo matakot sa Muslim. Dahil ang tunay na Muslim ay sumusunod, sumusuko, tumatalima sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Biblia, sa mga pastor, sa mga ngaral, mga pastor, pare, dapat po itanong din natin yon kung ano ay tinuro ng mga pare sa atin. Sa amin po, welcome din po yung mga pastor at pare. Meron po kaming friendly debate po. Gusto nyo iharap sa amin yung mga pare at pastor, pwede po kami makipagharap. Friendly debate po tawag doon. Hindi po kami nakikipagdebate. Kaya mga kababayan, hinihiling ko, Nay, baka may tanong po kayo. I love Jesus Christ. Yan po, kayo. Tignan niyo po mga kababayan. Tignan niyo po mabuti. Sino ang tunay na kamay kay Jesus? Sino ang nakakilala kay Jesus Christ alayhi salam? Kung sinasabi natin na si Jesus Christ alayhi salam sa Yesu Cristo ay mahal natin bilang Diyos at magsiselebrate tayo ng Pasko, patunayan po natin. Patunayan natin ang nakasulat sa Biblia na sinabi ni Jesus na ako ang sambahin ninyo at ipagdiriwang ninyo ang Kapaskuhan. Kaya ginagawa namin ito dahil sa darating na Kapaskuhan, yung Shirkul Akbar, na malaking kasalanan ng isang tao. Alam niyo po ang pinakamalaking kasalanan ng isang tao dito sa mundo? Alam niyo po ang purpose na pagalitaan natin dito sa mundo? Sinabi sa marangal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. At hindi raw nilikha ang mga jin. Alam niyo po yung mga jin? Yung mga engkanto at ang mga tao. At nagpadala ng lahat ng mga sugo at propeta sa napakataas na uri, malayunin at bukod tangis sambahin lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang purpose natin dito sa daigdig, pagkalita sa atin, ay ano? Ay sumamba lamang at kumilala at sa buhay na dakilain si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unang nilikha rin sa mundo ay mga malaika. Malaika, mga jin, mga hindi nakikita sa mundo. Unang nilikha ang jin sa apoy, at ang tao nilikha sa alikabok, at ang mga malaika ay nilikha sa liwanag. Alhamdulillah, itong mga kababayan, kaya nandito ang mga kapaturan natin, doon Muslim, balik Islam, Tausod, Maranao, Iranon. Ito malaking ano sa atin eh. Sinasabi natin, Muslim lang ba pag sa Mindanao, pag sa Saudi, nakakamali po tayo. Magiging tunay na Muslim ang isang mananampalatayang Muslim kung sumusunod, sumusuko, tumatalima. Ano man ang kanyang lingwahe? Amerikano, Hapon, Tagalog, Pilipino, Chinese, Bicolano, Tausod, Maranao, Ilocano, Bisaya, taga Maynila. Ano man ang kanyang lingwahe sa buong mundo, matatawag siyang Muslim kung nagsasabuhay siya, nagdarasal siya ng 5 beses, sinasabuhay, sinasapuso, sinasaisip, at sumasamba at nagdarasal ng 5 beses, ay matatawag kang isang alipin na Muslim. Kaya hindi mo sa salita. Halimbawa, sabi ng iba, Tagasang ka sa Mindanao, marunong ka ba? Muslim ka, Muslim. Hindi po gano'n. Nakita nyo ha? Bye. Sabat mo hindi mo Pakistani. Hindi gano'n ang pagiging Muslim. Ang pagiging tunay na Muslim ay ang salita at sa gawa at sa puso ay nagdarasal ng 5 beses. Sa buong mundo po yun. Matatawag na Muslim na ano man ang kanyang tribo, salita, lingwahe, Amerikano, Tagalog, Bisaya, Hapon, English, o ano pa man, o Maranao, Tausog, Iranon, Bicolano, Bisaya, diba, Mangyan, o ano pa man, lahat yan sa buong mundo, sa universe, at sa daigdig, matatawag na isang mananampalatayang Muslim kung siya ay kumikilala, sumusuko, tumadakila, nagdarasal, at kumikilala at nagpapatira pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Doon lang po makikilala na Muslim. Ito po mga kababayan,
May Muslim bang Arabo? Opo. May Arabo din po na hindi Muslim. Opo. May Tausug din na hindi Muslim. May Tagalog din na hindi Muslim. Kaya po, sa Middle East po, kung mapapansin nyo, ang mga Muslim, Arabo lang yan. Sa taga Mindanao, hindi po. Meron din po Christian dyan. Opo, meron din po Kristiyano. Sa panahon ng mga sahaba, sa panahon ng Propeta Muhammad SAW, ang mga Quraysh ay hindi sila yung mga Arabo, hindi po sila dati yung iba ron, Kristiyano. Saka marami rin silang rubuto. Kaya pinababa rito sa daigdig, sa Makkah, sa Saudi Arabia, ang banal na Quran para lahat ng mga tao ay babayan sa tuwid na landas at hindi sumamba sa Diyos ko. Hindi lang po, marami pong Arabo sa Saudi Arabia na Katoliko at marami rin sa Mindanao na Katoliko. Hindi sila born Muslim. Maaari pinanganak sila, pananamit nila ay pang Muslim kagaya sa Arabo. Ano po na, tradisyon na nila yon. May pananamit ng Arabo po. Makakita kayo sa Saudi Arabia. Sino ang mga OFW rito? Makakita kayo sa Saudi Arabia, nakaputi sila. Tapos nakatog, talagang pang Arabo. Pero hindi po sila Muslim. Hindi po sila Islam. Ang religion nila Katoliko. Kaya hindi po nababase sa Arabo kung gano'n ang pananamit niya. Nababase yon kung siya ay tumadakila at pupuri at ginagawa ang Islam. Kaya ang Islam, matatawag kang isang mananampalatayang Muslim kung sinasalbuhay mo. Ang pagmumuslim, pag-i-Islam, isa buhay, isa isip, isa salita. Ibig sabihin, hindi lang po pwede sa puso natin Muslim tayo. Ibig sabihin, nasa isip, salita, at sa puso at sa gawa. Magkakasama po yun. Sinasabi po ng iba, dahil sa puso ko naman Muslim ako, alam ko, nakikilala ko naman ng Diyos, yung respect sa mga kababayan natin, na hindi pa Muslim na sinasabi natin Muslim tayo. Huwag natin sabihin yun. Ang sabihin natin, alipin ako ni Allah at nagpapakutod ako sa Kanya at pupuri at tumadakila sa isip, salita at sa gawa. Kaya kung nakakita po kayo ng mga Muslim, parang tayo kayo, wala ba akong dito, yung Muslim yan. Maraming po yan, mga kapatid ko yan. Ibig sabihin, salitang maranaw. Kung nakalabag siya ng pansarili niya, ibig sabihin pagkakamali ngayon. Hindi po pagkakamali ng Islam yan. Tama mga kapatid? Marami ngayon, natatakot sa Islam. Ay, ang Muslim, tulog yan. Punta ako sa Pilipinas, ang daming kalaban. Bumili ako ng item. Hindi po matatawag na Islam yon. Ibig sabihin, salita niya yun. At hindi rin masasabi kung siya ay pumapalaban, maaaring pagkakamali niya yung brother. Di ba? Pagkakamali ng isang brother at hindi pagkakamali ng Islam. Kung kami po ay nagkamali, kung sa akin sarili, kung ako ay nagkamali, o ang brother o sister, pag pumili kayo ng item, pabili, kuya, pabili. Sinabi ng brother, sister, pumalis ka dyan, wala ka kumita, hindi ka naman nagbibili. Marami rito, ibig sabihin maranaw. Ibig sabihin na sabi niya yon, hindi pagkakamali ng Islam. Kaya titignan po natin kung ano yung napapaloob sa nila ng Islam. Nakuha niyo po yan? Kaya pag natatakot kayo sa Muslim, sumbong niyo sa Muslim. Pag kayo, may nakalabang kayo mga Muslim, sinasabi nyo, mga Muslim po yun, matatapang. Pumunta po kayo sa National Commission, Muslim Filipinos, at sa mga masjid, sa mga imam, sa mga leader, ibig sabihin leader ng pagdarasal, at magtanong kayo at magpapayo kayo. Meron po ako nakalaban ng Muslim doon, maranaw, kausap, maranaw, maligis na matapang. Binugbog kami, pinaikutan kami. Kakausapin. Dahil ang Islam ay kapayapaan. Tama? Ang Islam, ang salam, ibig sabihin po ng salam sa ugot nito at Tagalog ay kapayapaan. Kaya pag mayroon kayo nakaalitan, nakaaway ng Muslim, pwede po kayong pumunta sa National Commission Muslim of Filipinos, Office of the President. Nandun po ang ating kapatid na si Yusuf Mando at pwede kayong mag-complain kung meron kayong mga reklamo sa mga Muslim at gumagawa ng krimen at gumagawa ng katarataduan at lumalabag sa puro ng Islam. Kaya ang Islam, ang Muslim, ay kakampi ng mga Kristiyano. Hindi po kami naparito upang sirain ang inyong paniniwala at sabihin na kayo pag-Muslimin. Kung kayo ay may mga complaint, may mga agam-agam at marami kayong nakaalitang Muslim, ayusin natin dahil ang kapayapaan ng Islam ay pagtuturo ng kabutihan. Ito ay sa Islam. Kaya mga kababayan, huwag po tayo matakot sa mga Muslim, huwag tayo matakot sa Maranao, huwag tayo matakot sa Tausog, huwag tayo matakot sa Arabo, huwag tayo matakot sa Balik Islam, huwag tayo matakot sa turo ng Islam dahil ang turo ng Islam ay kabutihan. Wallahi, sumpaman sa Allah. Sumpaman sa Allah, unahin sa aking sarili. Kung nagsisinungaling ako, unahin na sa aking sarili. Sunod ang aking pamilya. Sa Islam na lang po mapapakinggan na dinadalamin ko sa Allah kung nagsasabi ako ng kasinungalingan na yun na pinatatayuan ko at mamatay ang aking pamilya kung nagsasabi ako ng kasinungalingan. Dahil ang Islam po
ay ito yung gabay sa isang tao. Wala naman po sabihin ng iba, wala naman mapapala basta naniniwala ka kay Diyos, okay na. Wala kang inaanggap ng tao. Balik po natin yun. Sinasabi natin, naniniwala naman ako kay Jesus Christ. Pero nay, tay, kapatid, ate, kuya, kung naniniwala po tayo kay Jesus Christ, alayhi salam, kay Jesus, kailangan po natin alamin ang kanyang tinuro. Kaya po kami nandito upang iparating at magbigay ng mensahe ng katuruan, ng tunay, ng turo ng Islam ay kapayapaan. Kasi po, lagi natin nasasabi, ay ayoko mag-Muslim. Yung asawa ko nagpunta ng Saudi Arabia, kwento lang natin. Nagpunta sa Saudi Arabia ang asawa ko, nag-Muslim. Nag-asawa ng marami. Hindi po. Matuwa kayo dahil ang babae, matuwa kayong mga babae dahil nag-Muslim ang lalaki, dahil ang asawa sa Islam ay hirap mag-asawa ng isa. Pinakakasalan muna. Opo, ibig sabihin, ikaw po kayong asawa at hirap po mag-asawa ng mula sa dalawa at apat. Ang Islam, balik Islam sa Saudi, nag-apunta ron at balik Islam at sinabi ng mga kababayan, mga kamag-anak, ay nako, nag-Muslim na yan, marami ng asawa. Subhanallah. Hirap na yun. Ako, balik, ilang beses na ako nag-abroad, pero isa pa lang asawa ko, ito ang anak. O, papunta tayo sa ito ang anak. Ibig sabihin, yung panganganak, huwag natin, bawal sa Islam, patayin natin sa sinapupunan. Bawal tayo magpalaglag ng bata. Dahil ang nagbibigay ng kaluluwa, ng buhay sa tiyan ng sinapupunan ng mga kababayan ay si Allah. Alam niyo po yung tadhana ng isang tao ay ang tadhana ng isang tao, yung pang-anim na paniniwala sa linyong Islam, yung tadhana, yung destiny, masama man daw po at mabuti, dapat natin tanggapin. Ano po yun? Sa Arabic, qadar. Sa Tagalog na yung malapit ng kaulugan ay ibig sabihin ay tadhana. Alam niyo na tadhana po na mapunta po kayo nito, makapakinig po kayo. Wala pong pinadhana ito. Lahat ito ay ginusto ng Allah. Wala po nakakaplano sa atin. Diba, pinaplano natin minsan. Nagpaplano tayo. Pupunta ako sa probinsya, uwi ako. Hindi na tuloy kinabukasan. Ibig sabihin, hindi nakatadana sa iyo. Ibig sabihin na, nagkaroon tayo. Kaya tanggapin natin, sa Islam po, lahat ng pagsubok ay biyaya. Lahat ng biyaya po ay pagsubok. Tignan niyo po, yumaman ng isang tao, for example, yumaman, tapos naghirap. Bigla siya naghirap. Hindi niya matanggap, sisirain yung damit, magpapakamatay, sasabihin, bakit ako naghirap? Alam niyo na, yung pagpapakamatay ng isang tao, halimbawa nagpikit siya, naglaslas, ang pagpapakamatay, kung ano yung ginawa po rito sa daigdig, yun din po ang gagawin niya sa kabilang buhay, sa Jahannam, impyerno. Kaya dagdag kaalaman ko na, pag namatay ang isang tao, nagpakamatay siya, nagbikti siya, ganun din pong gagawin niya sa kabilang buhay sa impyerno. Opo, magpasawalang hanggan. Opo, alam niyo na ito. Kaya namin binabahagi sa inyo to. Gusto po namin na magkaroon kayo ng kaalaman sa Islam. Huwag tayong mabasa sa mga naririnig natin, sa mga nakikita natin sa social media, nababalitaan natin. Alam niyo na pag namatay ang isang Muslim o anong hindi yun, diretso tayo, bakit natanong po kayo? Ito po, dagdag kaalaman po. Ulitin lang natin. Pag namatay ang isang mananampalataya, Muslim o anong kanyang reliyon, saan po siya mapupunta? Kuya, may tanong ka. Kahit anong klaseng tanong po, meron kang libre. Huwag lang yung cash, naubusin cash natin. Ito po, libre po. Kita nyo po, hindi kami nangingi ng donasyon. Kami pa magbibigay. Magtanong ka kahit anong klaseng tanong, kahit buhay mo, kahit pamilya mo, kahit asawa mo, kahit paliwanag sa Islam. Ano po yun? Ako, libre po yan. Ano po? Anong kasi tanong ano po? Sa Islam, sa Muslim. May katanungan si brother patungkol sa Islam at inshallah ito bibigyan siya natin sa Little Challenger. Ano po yung katanungan niyo po brother patungkol sa Islam? Pagkain ng baboy. Alhamdulillah, napakagandang katanungan po. Actually, natalakay na natin kanina yung pagkain sa karning baboy. Ang tanong ni brother, tama po ba? Ang tanong niyo po, bakit ang mga Muslim hindi kumakain ng baboy, ng karning baboy? Tama po ba? So, wala nang palililo pa, sasagutin natin. Ibig sabihin, ang tanong ni brother, bakit ang kamusliman sa buong mundo ay hindi kumakain ng karning baboy?
Tama? Tama po ba? Isang okay. O yun, malinaw po ha. Ibig sabihin, tinanong niya. Ito, hindi natin pababain. Ibig sabihin po, ito po, magmumula muna tayo sa Biblia. Sa Leviticus 11, 7, 8, kung may Biblia kayo, meron ako dyan. Sa Leviticus 11, 7, 8, nakalagay po ron, nilalapit, nihihipo, ni kakain, huwag kang kakain ng karne ng baboy. Pagkat karumal-dumal nga sa inyo. Nilalapit, nihihipo, malapit. Ibig sabihin po, hindi lang po sa Muslim pinagbawal yun. Ultimo sa Kristiyano sa lahat, pinagbawal po yan sa Biblia po nakasulat. Ha? At sinabi ron, nilinis naman na yan eh. Hindi po nilinis. Nilinis siya sa bansang Israel, Yesu Cristo. Hindi po. Nakalagay po yan. Marami po sa Biblia nakalagay na huwag kang kakain ng karne ng baboy. Hindi yung respeto. Pasensya na po sa mga nagtitin ng karne ng baboy. At yun po ang katotohanan. Kung meron po kayong pag-aalinlangan, itanong nyo na sa mga pare at pastor. Pwede tayo mag-friendly debate. Sa Liwanag, i-search mo lang yung Facebook page namin Liwanag. Kung hindi malinaw sa yung sagot at meron nagdududa rin sa mga pare, iaharap natin, friendly debate, mag-uusap ng mga pastor at pare. Paniniwalaan at itindigan po namin na ang pagkain ng karning baboy ay bawal sa lahat ng tao at hindi lang sa Muslim. Ano brother, tanda mo, may vote mo na dyan. Leviticus 11, 7, 8. Makikita nyo, kung pastor po kayo, makikita nyo sa Biblia po Tapos follow mo yung Facebook page, Liwanag, makikita niyo po kasi message lang po ako. At yung bibigyan ka namin ng charger, brother. Okay? Ito po, itong charity kawang gawa, ito hindi po panunuhol po. Mga kababayan, ito po, kita nyo, hindi kami lumapit sa inyo upang humingi ng donasyon. Di ba po, hingi kami ng donasyon, offering, para sa ganito, ganyan. Ito po, ay kawang gawa, nasa 5 pillars of Islam, sadaka, sakat. Ibig sabihin, nagbawas sa kanyang pagkantipala sa iyo, sa katanungan mo. Ito po ay regalo at handog. Sa susunod po, meron naman charger, brother, pakitan. Ito, brother, ang pangalan mo po? Ano provision mo? Ano, manong? O sige, ito, brother, Inshallah, pagka natanggap po ito, sabihin mo sa mga kamag-anak mo na nakalagay sa Leviticus 11, 7, 8, na huwag kakain ng kanilang baboy. Ipamalitan mo na rin. Kung hindi ka naman sangayon sa akin sinabi, may pagdududa ka, pwede po kayong magtawag ng pastor o pare na pwede namin i-debate. Ititindi po ang kamusliman sa inyong mga katanungan patungkol sa pagkain ng kanilang baboy. Ay hindi lang binawal sa kamusliman, ito'y pinagbawal sa lahat ng tao. Opo, sa mga bagong dating, Leviticus 11, 7, 8 nakalagay po sa Biblia. Kung hindi po malinaw, magtanong na kayo sa mga mosque rito kung meron kayong alinlangan ng mali sa sinabi namin at pagdududa at pakitindigan nyo na pwedeng kainin yung karning baboy. Pasensya na po sa nagtitid ng karning ng baboy ay yung pawang katotohanan at dinidiin namin bilang pananampalataya na gusto namin po na magkaroon kayo ng kaalaman na yun ay nakasulat sa Biblia at pinagbawal sa lahat ng tao at hindi lang po sa Muslim, bagkos sa lahat ng tao. Ang pagkain ng karning baboy ay mahal po yun at maraming nakukuha sakit na sana ay napulutan natin ng aral yung pagtatanong mo, brother, na hindi lang sa Muslim binabawal ang karning baboy, bagkos sa lahat ng tao. Maraming salamat po. Ito, brother, ito'y regalo at hindi sa'yo, hindi kayo ito para mag-Muslim ka. Baka may tanong ka pa natin question para may follow-up natin. Kasi mahirap lang pinaliwanag mo na kasi sa isang ayon. Baka may question. At dagdagan ko to. Bibigyan ka ng charger. Anong klaseng dugo? Dugo. Ang pinag-usapan natin ay dugo lang po ng baboy. Karne ng baboy. Ibig sabihin dugo, part pa rin yun. Ibig sabihin, karne ng baboy pa rin yun. Ibig sabihin, baboy pa rin siya. Kita niyo yung mga Iglesia ni Cristo, marami na po kami kasama na dating Iglesia ni Cristo, kung nanonood sila. Marami po kami kasama ng Iglesia ni Cristo. Kung kilala niyo kapatid ni Manalo, nandun siya sa Dubai, at mga nasa Saudi, mga Manalo, nag-Muslim na po sila. Sinabi nila, yung pagkain ng dugo, yung pag-aalog sa tinutuan, hindi lang po ngayon binabawal na rin nila kainin kasi lahat ng part ng baboy ay bawal. Ibang topic yun sa mga ibang ayok na paano yun, may makakapusin tayo ng oras. Ang pinaliwanag na po natin dito, yung pagkain ng karne ng baboy, yung pagkano ng dugo ay kasama yun, dugo pa rin ng baboy yun. Ayan, maraming salamat ito. Tingnan nyo mga kababayan, nagtanong na kayo, nagkaroon na kayo ng kaalaman sa Islam, nagkaroon pa kayo ng charger. Ito po, charger. Libre mo ito, ayan o, Android. Pagka may problema, hanapin ka ng mga brother dyan. May mga nagtitinda ng charger sa mga nakinig ka sa mga Muslim.
Muslim, binigyan ako ha. Ito po, sira ha. Maraming salamat bro. Gabi ang manuwan ko. Bigyan niyo ng pamphlets. May pamphlets po tayo. Masyari bro. Salamat bro ha. At yun, itutuloy natin. O mga kababayan, pag may tanong pa po, another question. Napakaganda. Bago dumating ang Kapaskuhan, tayo ba'y magsiselebrate ang birthday ni Jesus? O hindi? Amin. Ibig sabihin sa Islam, sa amin, hindi kami mag-celebrate. Ngayon, kung mag-celebrate po kayo, bibigyan natin paliwanag. At inshallah, pabayang kayo ng ulam. Kung meron po kayo tanong. Badyaw, tatas, brother, awawag ba? Ibig sabihin, badyaw. Kahit badyaw ba, sa Islam na kahit born Muslim, ito, born Muslim, badyaw, tausog, maranaw, Iranon, kahit anong sekta niya, o anong ano niya, basta nasa isang Muslim, maaari may katanungan siya. Kasi sa Islam, ang pag-aaral ko ng Muslim dito sa daigdig, walang pakit hanggang sa kanyang pagpanulit sa daigdig. Walang humpaw yung pagpatanong. Ano pagkatanong bro? Follow-up question ka. Kasi tayo, hindi naman porket born Muslim tayo, alam natin lahat. Baka meron kang gustong itanong na malaman mo, dagdag kaalaman. Ito, tatanungin natin. Ano ang kondisyon ng la ilaha illallah? Kung totoong Muslim siya. Di ba? Kaya kita nyo, mga kababayan, pasensya na po. Hindi porket Muslim, alam niya lahat, kaya kami, nag-aaral kami. At tanungin na natin, brother, bro, ano ang kondisyon ng la ilaha illallah? Hindi. Ang la ilaha illallah, ibig sabihin ang kondisyon ng la ilaha illallah, tama yun. Walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah. Allahu Akbar, Diyos ay dakila. Pero may kondisyon yun dito. Pagsasyada. Baka meron ka pang tanong. Ano pa ang tanong mo, paano sila mag-Muslim? Baka may papayong sa mga kapatid natin mga Kristiyano. Bakit gusto nila mag-Muslim? Baka may share ka. Baka sabihin mo na, baka meron kayo papayo sa mga kababayan natin mga hindi pa Muslim na saliksik nila ang Islam at magpunta sa mga mosque at makarat. Ayun, ano? Dapat tulungan. Dapat, ang sabi ni brother, kita niyo po, siya po ay, badyaw. Badyaw po, maaaring tribo niya naging Muslim sila. Muslim ba? Badyaw, tribo. O meron din mga Muslim sila nakakasama. Ibig sabihin, hindi po ba siya dito? Badyaw, Iranon, Yakan, Tausog, Maranaw, Maguindanao, Maligsikang, o anong lingwahe niya, magiging basihan dito kung nagiging sinasabuhay niya ng Islam, sinasapuso, sinasaisip at sinasalita at sinasagawa. Yung brother, baka meron ka pang tanong. Bali naghihingi ka, nasusulisit. Ibig sabihin, alam mo bro, kahit badyaw ka, dito walang pinipili sa Islam. Opo, kahit kasi laki ng mundo ang kasalanan ng isang tao, kahit nagkasala siya, kahit na marami siyang ginawang kasalanan, pinatatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kasalanan. Liban lamang, ano yung isa? Liban lamang po na pagbalik ko, iwasan mo yung shirk. Yung pagsatambal sa Allah. Ibig sabihin, yung pinakamalaking kasalanan ng isang tao rito sa daigdig ay yung shirkul akbar, pagtatambal. Ibig sabihin, kung magkakaroon ka ng katambal at gagawin mong Diyos si Jesus, wala naman siya sinabing siyang Panginoon, at sasamba ka sa mga krus, sasamba ka sa mga inanyuhan na kulto, ayun ay shirkul akbar. Sasamba ka sa ribulto, sasamba ka kay Jesus, sasamba ka sa magkukulam, sasamba ka sa tao. Kailangan, ang malaking magiging kasalanan ng isang tao dito sa daigdig ay yung pagtatambal, shirkul akbar. Ibig sabihin, huwag kang sasamba sa inanyuhan tao, huwag kang sasamba sa namatay, huwag kang sasamba sa nabako, huwag kang sasamba sa mga inanyuhan Diyos, huwag kang sasamba kay Jesus. Dahil si Jesus, si Jesus Christ alayhi salam, ang pinangaral na po ay ang tauhid, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Jesus Cristo po, ang pinangaral niya ay tauhid. At pagkilala kay Jesus Christ ay bilang isang sulot propeta. Ang pagkilala ni Jesus ay Allah bilang Panginoon. Ang Panginoon ni Jesus Christ alayhi salam ay si Allah. Si Jesus po ay hindi Diyos. At hindi rin po siya nag-celebrate ng Pasko. At hindi siya nagdiwan ng kanyang panganakan. At wala siyang sinabi sa bahay ng krus. At hindi siya naipako. At hindi siya nagpinatarawi. Yung sinabi sa punong kahoy, nalilito lang po kami. May nabasa po kami sa Biblia. Alin po ba ron? Inakyat si Jesus sa krus, pinako, o binitay sa punong kahoy. Nakalagay po yun sa mga gawa, 15:30. Alam po yung malinaw ron. Kasi po sa Islam, si Jesus Cristo po, naitalakay na natin kanina, bago tayo magsimula. Si Jesus Cristo po,
ay inakyat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ikalawang palapag ng langit at sa bilang Muslim po si Yesu Cristo po ay hindi po siya namatay. Tignan nyo, kung sinasabi natin namatay si Yesu Cristo, halimbawa, may driver ng bus, madaling araw driver ng bus. Yung driver ng bus nakatulog na kay group, nabangga, nahulog sa bangin. Sino may kasalanan? Sino magdadrive? Sino may kasalanan? Di ba yung driver? Ikumpara mo sa mundo, kung nakatulog ang Panginoon at namatay at naipako, sino magmamaniobra ng mundo? Kaya sa Islam, tignan nyo po, sa aming si Yesu Cristo, hindi pa po siya namamatay. Opo, may mission pa po siya rito sa daigdig. May 4. Ay paliwanag na natin kanina. Ang mission dito ni Jesus, naniniwala ang kamusliman na babalik dito si Jesus Christ, alayhi salam, dito sa daigdig bago magunaw ang mundo. Ano yung 4 na mission niya? Una, sisirain niya yung mga krus, papaliin niya. Pangalawa, papatayin yung mga baboy. Pangatlo, kakalabanin niya yung Antichrist, yung nagpapanggap Panginoon, si Dajjal. Pang-4, pupuntahan niya yung mga hindi Muslim, pagmumuslimin o magbigay ng protection money, o di kaya ay kalabanin ng Muslim. Kaya yung aral na makukuha ron, doon pa lang, pagkatapos yung mission ni Jesus Christ, yung 4 na yon, doon pa lang po at magugunaw ang mundo. At si Jesus, bilang mananampalatayang Muslim, maniniwala kami na mamamatay si Jesus doon pa lang sa pag-mission niya ng 4 na yun. At doon pa lang magugunaw ang mundo. Yun po ang pinakamalinaw sa amin si Jesus. Hindi na ipako. Nakalagay po yun sa Biblia na pinako si Jesus at akala nila napatay at nalagay nila si Jesus na ipako, napatay. Hindi po. Kawamis lang ni Jesus yun. Dahil ang Panginoon, simple lang yan, logic lang mga kapatid, mga kababayan. Kung sinasabi natin na si Jesus ay kanyang tutubusin ang kasalanan ng tao. Nay, naniniwala kayo Diyos si Jesus? Diba? Tama po, hindi. Naniniwala kayo Diyos si Jesus? Si Jesus po sa amin, hindi po siya Panginoon. Kung pinaniniwalaan mo na si Jesus ay Diyos, for example, tuwing mahal na araw, sinasabi ng mga sagrado katoliko, pasensya na po, tutubusin ang kasalanan ni Jesus sa sanlibutan, ang kasalanan ng mga tao ni Jesus. Ibig sabihin, sabi ng mga tao, kaya namatay, kaya naipako si Jesus upang tubusin ang kasalanan ng sandaigdig ng mga tao. Ang tanong, kung sinasabi natin Panginoon si Jesus, si Jesus Christ, magpapapakot mamamatay, kanino niya tutubusin yung kasalanan ng mga tao? Samantalang inaako na natin siyang Panginoon. Diba po? Tapos sinabi natin na matay. Nay, tandaan po, kaya pinibigyan kita diin. Nagkaroon kayo ng kaalaman. Dahil ang buhay ko sa mundo ay napakadali. Habang dumadami ang kaputihan ng buhok ng isang tao, ito yung tanda, baka mamaya, wala na tayo sa mundo. Kasi rito sa mundo ay temporary lang tayo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay ay makakalasap ng kamatayan. Mayaman ka man o mahirap, lahat ay pantay-pantay. Kaya mga kababayan, yung mga nasaksihan nyo po kanina, nakita nyo, hindi po kami nanghingi ng pera at hindi po kami nagtinikot dahil ang Islam ay wala pong pangangailangan ng miyembro o kaanib. Kung sinasabi nyo, kaanib na sinasabi sa Iglesia ni Cristo, marami na kami kasamang mga iglesia. Yung sinasabi nyo, kaanib, magsasamba ka ron, magdarasal ka. Sa Islam po alam nyo yung pagdarasal namin, 5 basis po. Yung pagdarasal ng mga Muslim sa madaling araw, magsusujud, ibig sabihin ng magsusujud, kita nyo yung mga na-hold up. Yung mga na-hold up, ayun ang mga pulis, sabi, Allahu Akbar! Alam mo ba yung Allahu Akbar? Sabi ng mga pulis, taas ang kamay, hold up to. Ibig sabihin, sabi ng mga pulis, itaas mo yung kamay mo, napapaligiran ka namin. Ibig sabihin, Allahu Akbar, pagdakilaki. Sa amin naman po, ibig sabihin ng Allahu Akbar, si Allah ay pinakadakila, si Allah ay pinakadakila. Ayun na po yung hudyat na pagdarasal, na magdarasal na yung isang Musliman. Kaya pag nakita niyo ang mga Muslim, hindi po kami nagdarasal sa araw, sa buwan, o sa mga sinasabi niyo sa Kaaba. Ang dinadasal ng mga Muslim ng 5 times a day at sumasagawa ng sunna ng Propeta Muhammad SAW ay 5. Pagdarasal sa madaling araw, sa Fajr, Allahu Akbar, dasal, sujud. Hindi po kami halik sa lupa. Kung sinasabi ng mga kababayan namin, mga nandito at mga hindi Muslim, at mga nababalitaan sa TV, sa radyo, sa balita, at sinasabi ang mga Muslim humahalik sa lupa, hindi po. Dasal, ayun yung pagsuko, pagkalima sa nag-iisang Diyos na si Allah. Ibig sabihin, sumusuko ka sa iyong Panginoon. Opo, sa tanghali, pagdarasal sa duhor,
sa tanghali, pagdarasal ng mga Musliman. Pangatlo, pagdarasal sa hapon, sa asar. Pang-apat, pagdarasal sa maghrib. Pang-lima, pagdarasal sa gabi. Nay, diretso tayo sa Panginoon. Ito mga kababayan, magpapalaman ko. Kung tayo nagdarasal kay Jesus at sa Santo, sa krus. For example, bigyan ko ng sample. Ito, cross, nay, cross, horrible to. Magdadasal tayo dyan. Ngayon, pag nagdasal tayo sa ngalan ng Ama, ng Diyos, ng Espiritu, ilan ang Diyos, nay? Isa. Ilan ang binanggit mo? Tatlo. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, ng Diyos, Espiritu. Pag sinabing Ama, anong kaparis niya? Lalaki, babae? Pag sinabing Ama, ibig sabihin, ina ang kaparis niya. Di ba po? Pag nanganak yung ina, ano ang anak niya? Lalaki, babae? Tao. Ganito lang, nay. Pag nanganak yung nanay, anong pinanganak niya? Tao, hayop? Tao. Ayun po, pag nanganak ang babae, ang pinanganak niya tao. Pag nanganak ang hayop, hayop ang anak niya. Kapag nabunga ang mansanas, mansanas ang bunga. Ito po, tibigyan ko kayo ng logic. Yung sinasabi natin krus. Ito po, krus. Magdarasal ka sa ngalan ng Ama, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Nagiging tatlo siya. Samantalang napakahirap po nun. Ang dapat natin sambay ay direkta tayo sa Panginoon. Ibig sabihin na, kapag nagsamba ka sa krus-krusan, sumamba ka sa ngalan ng Ama, ng Diyos, ng Espiritu. Tatlo yun, hindi isa yun. Ibig sabihin, si Yesu Cristo, si Jesus Christ, ay binigyan mo ng, ibig sabihin si Yesu Cristo, si Jesus Christ, ito yung cross, ito si Jesus Christ, tingnan niyo logic. Ito yung cross, ito naman si Jesus. Ngayon, nagkaroon siya ng pamamagitan. Hindi ka rumekta sa Diyos. Ibig sabihin, meron kang dinaanan na cross. Nakita mo na yung logic. Hindi ka rekta sa Panginoon. Kung sinasabi po natin rekta tayo sa Panginoon, hindi po tayo rekta sa Panginoon. Dahil nagkaroon tayo ng pamamagitan. Kung sinasabi, alam po ito ng mga born again, na wala silang sinasambang ribulto, pero ang sinasamba nila ay Ama. Ang tanong, pag sinabing Ama, may kaparis na ina. Ibig sabihin ng Ama, may anak. Kaya yun, lalaki po yun. Pag sinabing lalaki, Ama, lalaki. Ang kasarian, wala pong kasarian ng Panginoon. Tandaan nyo mga babae, mga kapatid. Kaya ito ginagawa namin dahil sa darating na December 25 na maghahanda na naman po tayo patungkol sa pagsa-celebrate ng birthday ni Jesus Cristo, ni Jesus Christ, alayhi salam, sa kanyalawang kapayapaan. Nay, magsa-celebrate ka ba sa Pasko? Bakit? Ngayon, alam niyo ba kung sino talaga ang Panginoon Jesus? Sino? Diyos Ama. Kasi nga pag sinabing Diyos Ama, meron Diyos Anak, may Diyos Espiritu. Para hindi tayo maguluhan, ang Diyos ng lahat ng mga sugo at propeta ni Jesus Christ, ni Isa alayhi salam, na anak ni Maryam, ang Diyos ni Jesus ay si Allah. Tignan nyo, I love Jesus Christ. Si Jesus Christ, anong ito ay nay? Kanina pa natin tinatapit ko. Sino po ang nakakakilala kay Jesus Christ? Kung ano ang totoo niyang pangalan? May premyo po. Ulit, magtatanong po kami sa mga kababayan natin, ano ang totoong pangalan ni Jesus Cristo, ni Jesus Christ? Talagang sagrado katoliko tayo. Huwag po tayong mahiya. Hindi po tayo nakikipagdebate rito. Ang nais lang po ng kamusliman ay parating sa inyo ang turo ni Jesus. Sino po ang nagmamahal kay Jesus? Tumaas ang kamay mga sagrado katoliko. Ayun. Ate, sagrado katoliko. Okay, po. Tanong ko lang po, ano po pangalan ni Jesus Christ, ni Jesus Cristo? So, sinabi niyo sagrado katoliko po tayo. Ano po? Libre atas Cristo po, ate. Ate, o, kita mo? Nagtanong siya, kung ay nagtaas yung kamay na sagrado katoliko pero hindi niya kilala si Jesus. At yung respeto po sa lahat, pasensya na po. Hindi po kami naparito para sirain ang inyong paniniwala kay Jesus. Naparito kami upang mahalin natin si Jesus. Tignan niyo po, I love Jesus because I am Muslim. Ang tanong ko po, kung sagrado katoliko po kayo, nakilala niyo si Jesus Cristo, si Jesus Christ, ano po ang totoo niyang pangalan? Alam niyo po ba, ang salitang Jesus Christ, English po yun. Ang salitang Jesus, Tagalog po yun. Ang pinangalan ni Jesus Cristo ay Aramaic, Tauhid, Ebanghelyo. Kailangan kung sinasabi natin, panatik, sagrado katoliko tayo. Sino po nakakalam rito ng pangalan ni Jesus Christ? May premyo po. May premyo po tayo. Ano ang pangalan ni Jesus Cristo, ni Jesus Christ? Kung sinasabi natin, mahal natin sa Jesus Cristo, kaming mga Muslim na nagbibigay ng pag-alala kay Jesus Christ. Kasi kami mga Muslim po,
Hindi po kami nagsaselebrate ng birthday niya. Hindi namin siya ginagawang Panginoon dahil siya isang sugo at propeta. Ang tinatanong po namin sa inyo mga kababayan, ano ang pangalan ni Yesu Cristo, ni Jesus Christ? Kung totoong Sagrado Katoliko tayo, do you respect ko? Pasensya na po. Dahil marami nagsasabi sa atin, ano nay? Baka may kasagot ka nay. Ano pangalan ni Yesu Cristo? Ano pangalan po ni Jesus? Ano ang tanong po natin kay nanay, ano ang totoong pangalan ni Yesu Cristo? Jesus Joseph. Alam mo po, hindi po Jesus Joseph. Ang pangalan ni Jesus Christ. Marami rin po sa Sagrado Katoliko. Ngayon, marami sa matatanda, tuwing mahal na araw, nagpapanata sila. Alam niyo ang binabanggit? Diyos ang makalangit sa nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, bigyan mo kami ng pagpapala, Virgin Maria, napupuno ka ng grasya. Di ba po? Ngayon, Ginoong Maria. Ano po? Linunawin natin na ano ba ibig sabihin ng Ginoong Maria? Ibig sabihin, Ginoong lalaki yun. Ngayon si Maria, ginawa mong lalaki, Ginoong Maria. Ang pinupoint natin, sinabi ni Nay, ang pangalan ni Yesu Cristo. Kasi ang tanong natin, Nay, ano po ang pangalan, ang totoong pangalan ni Yesu Cristo, ni Jesus Christ? Ano po ang tunay niyang pangalan? Opo. Ang sagot ni Nanay si Joseph. Si Joseph po, isa po yun sa ama-amaan ni Yesu Cristo. Opo. Kaya mas malinaw, pag wala po nakasagot, kailan po, simple lang po ang tanong natin. Sa mga kababayan po natin, isa lang po ang tanong natin, si Jesus Christ, ano po ang tunay niyang pangalan? Kung hindi niyo po masasagot, inshallah, bibigyan natin ng linaw. Kaya may mga kababayan, gusto lang po namin na igalang niyo rin si Yesu Cristo at sundin ninyo. Sinasabi mo siyang Panginoon. Opo. Kaya kanina kung masusundan yung mga topic natin, ang tunay na Panginoon po ay si Allah. Sino po nakakalam ng nung in-rape? Nung nakaipa ako sa Jesus, sa krus. Saglit lang, wala pa. Mukhang mahaba na yung topic ko. Allahu Akbar, wala pa silang mga asama ko. Naligaw na ata. Allahu Akbar. Alhamdulillah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udhu billahi minasyaitan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ako'y sumasaksi na wala kang Diyos, Rab, na karapat dapat mapupulan ng pagsamba liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sulong Propeta alipin ni Allah. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Jesus ay hindi Diyos kundi isang sulong Propeta alipin ni Allah. O kayong mga mananampalataya, katakutan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot at huwag natin nahahayaan na darating tayo na kamatayan, iman lamang na mga tunay tayong naging Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kami nakakal natin nagpapakinig, Nay, papakinig natin. Anong po natin kanina? Ang tanong natin kanina, mga kababayan, kung totoong man, kuya, baka kilala mo, may tanong po kami, may premyo po. Ang tanong po namin, ano po ang pangalan ni Jesus Christ? Ang totoo niyang pangalan. Baka may alam po kayo, baka premyo po yan. Hindi po kami naparito para sinabi ng pangalan nyo. Gusto po namin kayo ipakilala kay Jesus Christ at sana po ay tanggapin nyo siya isang sugo at propeta. Ngayon kung sinasabi mo siya Panginoon, dapat kung totoong Panginoon siya, alam nyo kung ano yung pangalan niya, anong lahi niya, saan siya. Yun po, baka may kasagutan po kayo. Kung hindi nyo po masagot, baka may tanong po kayo. Kasi po, nagbibigay po kami ng libre. Kahit anong klaseng tanong patungkol sa Muslim. Bakit ang mga Muslim terorista? Bakit ito? Kahit anong klaseng tanong. Bakit ang mga Muslim nakakabaya, nakahijab? Bakit ang mga Muslim nagpapatila pa? Bakit ang Muslim hindi kumakain ng ating baboy? Yung mga kahit anong klaseng tanong, pinaliwanag na po sa Islam, baka may tanong po kayo. Ito po, hindi po kami humingi ng donasyon. Libre po namin ibibigay. Baka may tanong po kayo. Sis, baka may tanong ka tayo. Ano ang pangalan ni Jesus Christ? Ano ang pangalan niyo po? Allahu Akbar.
Ibig sabihin, bro, ganito, napakaganda. Ang sinabi ni brother, ang sinabi niya bro, ano ang pangalan ni Jesus Christ? Ang sinagot niya si Allah. Allahu Akbar. Ibig sabihin, kinukumpara mo kay Jesus Christ na ang si Jesus Christ ay si Allah. Ano ba? Tama. Ang pangalan ni Jesus Christ po, at bigyan natin ng diin, ang pangalan ni Jesus Christ, alayhi salam, para magkaroon tayo ng linaw, ang kanyang salita ay Aramaic, ang kanyang pangalan ay Isa, ng Maryam, na anak ni Maria. Ha? Sa bayan ng Israel. Ibig sabihin ang pangalan niya ay Isa. Si Jesus Christ po, hindi po siya Diyos. Si Allah, yung sinabi ng Allah, napakaganda. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay Diyos ni Jesus Christ. Sino ang mga Diyos ng mga Muslim at lahat ng mga tao? Si Allah lang. Siya lang ang nagbigay ng buhay at siya rin ang kukuha ng buhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal ng Quran, Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri. Katiyakan, walang pag-aalinlangan, ako ang Allah, la ilaha illa anna. Walang sino man ang may karapatan at karapat dapat sambahin bukod sa akin. Wala akong katambal na kung kaya ako lamang ang sambahin ninyo at isagawa mo ang sala bilang pagpupuri sa akin. Sinabi yun, si Allah ay nag-iisa. Hindi siya si Jesus Cristo bro. Hindi siya si Jesus Christ. Ayun, nagpaliwanag na po natin, ang pangalan ni Jesus Christ ay Isa ng Maria, anak ni Maria. Ang pangalan po ni Jesus Christ ay Isa. At hindi po siya Panginoon. Ibig sabihin sa aming brother, si Jesus Christ, hindi rin po siya namatay. Dahil ang topic po namin, nakapost na po sa social media, ang aming topic, si Jesus Cristo po ba ay namatay? Kung hindi po ako magsama, wala po yung kasama ko. Ibig sabihin si Jesus Christ sa amin bilang isang Muslim para magkaroon ka ng kaalaman, isa po siyang sugo at propeta sa bayan ng Israel. Hindi po siya naitako sa krus. Alam mo ba brother, sa Marcos 15:30, nakalagay nito, iyong iligtas ang iyong sarili at bumaba ka sa krus. Biro mo, sinabi yan ng Panginoon, sinasabi natin Diyos Jesus, bumaba siya sa krus. Tapos nakalagay naman sa Marcos 15:30, ipinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus na siya ninyong pinatay at sa pinipinipin sa punong kahoy. Alin ba ron? Ipinipin sa punong kahoy o sinabot sa krus? Sa amin po, si Jesus Christ, Isa alayhi salam, ay inakyat. Ulitin lang natin para marinig namin si brother. Si Jesus Christ po, inakyat sa kalawang langit at doon po siya nilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo ba kung sino na pa ako? Minamatay. Tawangis lamang ni Jesus Cristo. Akala ba ninyo ay napatay nyo ang Mesaya, ang Isa alayhi salam? Hindi po, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inakyat ng Panginoong Allah sa kalangitan, sa kalawang kalangitan si Jesus Cristo at doon muna siya. Tingnan mo, hindi siya namatay. Kaya sa amin, meron siyang mission dito sa daigdig, si Jesus Christ, si Isa. Si Jesus Christ may apat na mission. Ulitin natin. May mission siya rito. Una niyang mission dito sa daigdig ni Jesus Christ, bababa siya rito, ibababa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa masjid, sa Padjar, madaling araw, sa Syria, sa Damascus. Pupunta siya sa masjid, sa nagdarasal ng mga Muslim sa Padjar, sa madaling araw, at tatanungin siya ni Imam Mahdi, Ya Isa, ikaw mag-leader ng sala. Sabi ni Jesus, hindi ako naparito kung hindi upang gagawin ang pangalan ni Muhammad. Naparito ako upang bigyan din ang aking mission dito sa daigdig. Pinababa ko ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa apat. Una, ang pagsisira sa mga krus-krusan. Pangalawa, sa mga baboy. Pasensya na sa nagbibenta ng baboy. Pangatlo, yung pagpatay, pakikipaglaban kay Dajjal, yung magpapanggap na Panginoon. Si Dajjal, yung may matarito na isa at magpapanggap na Panginoon at kakalabanin ni Jesus para mawala yung, kasi yung mga tao maniniwala kay Dajjal, magpapanggap na Panginoon. Kaya yun si Jesus kakalabanin ni si Dajjal. Pang-apat ay yung tatlong kondisyon na ibibigay ng Panginoon kay Jesus. Paparating kay Jesus na bigyan mo sila ng tatlong kondisyon. Either na magbigay sila ng protection money para hindi sila magambala ni Dajjal, or mag-Muslim sila, o hindi kaya makipagdigma sa Muslim. Biro mo, binigyan pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Panginoon ng pagkakataon na itatlo. Pwede pa tayo mag-Muslim, pwede pa tayo magbalik loob. Kung ano yung tinuro ni Jesus Christ, kaya siya pinaparito dahil sa apat na misyon. Kaya doon po sa mga hindi pa nakarinig kanina, napakaganda ng mission niya ni Jesus Christ dito sa daigdig, yung apat na yun. At doon pa lang, pagkatapos na nasa katuparan niya yun, yung apat na yun, doon pa lang po, mag-uhudyat, natutunog na yung trompa,
Angel Israel, may trompeta at lalapit na, at yun na ay budget na ng araw ng paghukom. At doon pa lang po, mamamatay si Jesus Christ. Pag nabubunaw ng mundo, babalik siya rito si Jesus Christ, yung apat na mission niya, doon pa lang po mamamatay si Jesus. Wala din, sumpaman sa uwag. Kita nyo? Kung sinasabi na pinapatay nyo, taon-taon, pinapatay nyo si Jesus Cristo. Sinasabi na tuwing madaling araw, pinapatay nyo si Jesus Cristo tuwing madaling araw. Pag namatay ang Panginoon, for example, driver ng jeep na bangga, namatay yung kapasero, sino may kasalanan? Nakatulog yung driver eh. Kaya hindi pwede matulog ang driver. Kaya pag ang Panginoon si Jesus sinasabi nyo, ipapako mamamatay, walang magdadrive sa mundo, walang magbabantay. Logic lang mga kapatid. Nakuha mo bro? Ibig sabihin si Jesus hindi pala namatay. Inakyat pala sa ikalawang langit. At sa araw ng pag-uukog, bago mapunang mundo, bababa ulit si Jesus Christ dito sa daigdig upang gawin ang apat na misyon. Dagdag ulit-ulitin natin. Ang una niyang misyon ay sisirain ng mga puspusan. Pangalawa, papatayin ng mga babon. Pangatlo, makikipaglaban kay Dajjal, yung magpapanggap ng Panginoon. At pang-apat, pagmumuslimin ng mga tao o kaya ay makikipagdigma o di kaya magbayad ng protection money. Dun sa apat na yun, at doon pa lang siya, ate, mamatay sa Jesus Cristo bilang Muslim. At doon magugunaw ang mundo. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kulo nafsin daikatul maut, lahat daw ng may buhay ay makakalasap ng kamatayan, mayaman ka man o mahirap, lahat ay pantay-pantay. Kahit sinabi mo na wala na naman ang gabagong tao dito, kaya kung napapansin mo, tumadami ang namamatay at tumadami ang pinapanganak. At dito sa mundo, may temporary lang ang tao, hindi mo pwedeng sabihin na mabait naman ako, saka na ako mamamatay, saka na makapag-aral mo ng pamilya ko na maging maalam muna sa religion. Ang pinapangarap ng mga tao na ngayon ay ang makagraduate sa pag-aaral ng pamilya. Tama hindi? Tama po hindi? Ang inuuna natin ngayon ay mundo. Ibig sabihin mga mundo, sana tapos sa pag-aaral yung anak ko, maging dalubhasa, maging doktor, maging scientist. Eh ngayon, sa darating ng halalan, sana maging presidente, maging senador, maging mayor, maging kagawad, anak ko. Ang dapat pinaghahandaan at tinuturo sa eskwelahan sa mga anak, sa mga magulang, ay ang pagkilala sa tunay na nag-iisang Diyos si Allah at paghandaan ang kabilang buhay. Dagdag kaalaman ay, pag namatay ang isang tao sa mga bagong dating, pag namatay po ang isang tao, hindi po siya mamamatay. Kaya pag namatay ang isang tao, hindi po siya diretso sa langit. Di ba pag sinasabi natin, pag namatay tayo ng mga buhay, sinasabi po natin, gabayan mo kami, nasa langit ka na. Bakit wala bang impyerno? Di ba? Wala bang impyerno? Sa Islam po, pag namatay ang tao, diretso lang po siya sa libingan. Opo, mayaman naman o mahirap, ano man ang iyong reliyon, sa libingan ka lang po. Hindi na siya makakapaggabay at hindi na makakagala ang kaluluwa. Sa akin sa Muslim po, pag namatay ang isang tao, doon lang po siya sa libingan, hindi na po magpaparamdam. Ate, hindi na po siya magpaparamdam at hindi na siya dadalaw at sasabihin natin, gabayan mo kami. Kung nasan ka nga naroon, nasa langit ka na, kasama mo si God. Ang tanong, hindi na po makakabalik ang kaluluwa ng isang tao. Pag namatay ang isang tao, diretso na sa libingan, hihintayin niya yung araw ng pagkabuhay. Pero, meron akong katanungan sa kabilang buhay. Ang tatlong katanungan sa kabilang buhay ng angel ng kamatayan at ang inakir sa Alimuktar, ang tatanungin ko, sino ang iyong Panginoon? Ano ang iyong reliyon? Sino ang iyong propeta? At doon po, ang kakulang kasi yung ginawa niyo sa daigdig, at doon, pinahihirapan pa lang siya, doon pa lang sa lupa, sa libingan, sa kubor. At yun, hihingi siya ng tulong kahit kanino, hindi siya makakahingi ng tulong. Yung sinabi yung mga Diyos-Diyosan, yung mga tao nagsabi, pasto, mga ngaral, ayun ay magkaharap sila sa kabilang buhay at ipagtatanggol niya yung kanyang sarili na sinabi ng pastor, sinabi ng pare na maniwala sa krus. Eh, ba't ka maniniwala sa krus? Eh, ang krus, pamagitan lang po yan. Kahoy yan. Tingnan nyo sa social media, maraming video dyan. Nataganan sila ng krus, pasensya na po. Pawang katotohanan na po sinasabi natin dito. Hindi po tayo naparito sa Pasig upang makipagdebate o sirain ang inyong paniniwala. Hindi po kami nagre-recruit o ano paman. Ang gusto lang po namin ay parating sa inyo ang mensahe ni Jesucristo. Kung totoo minamahal mo si Jesus Christ alayhi salam, na dapat sundin nyo at mahalin at sana igalang bilang isang sagrado katoliko. Katoliko ka bro? Katoliko?
Opo, kung talagang Katoliko tayo, tignan natin kung ang sinabi na nga natin na sinabi ni Jesus Christ ang pinangaral niya ay tauhid. Ibig sabihin ng tauhid ay kaisahan ng Allah. Ang ibig sabihin ng pagkilala kay Allah ay yung gagawin mong sugod propeta si Jesus. Ang tinuro niya ay Ebanghelyo, Injil sa Arabic. Ibig sabihin, kung ano yung pinangaral ni Jesus Kristo, sumamba lamang sa tunay na nag-iisang Diyos. Kasi lahat ng mga sugo at propeta, tingnan mo, naniniwala ka sa mga propeta, sugo, simula kay Adan, kay Abraham, kay Moises, kay Daud, kay Jesus Christ, kay Muhammad. 24,000 na sugo pinaniniwalaan sa Islam. 25 prophets na propeta na mention sa Quran. Lahat yun. Ibig sabihin, hindi ka magiging isang ganap na Muslim kung hindi ka nagsasabuhay sa Islam, hindi mo pinakilala at sinasabuhay at hindi mo ginagawa kung ano yung ginawa ni Jesus Christ alayhi salam. Kaya po namin ginagawa ito mga kababayan, mga ate, mga kuya, kasi bago ko, dahil nung pagse-celebrate ng Pasko, ito yung pinakamalaking lapastangan sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na magse-celebrate ka ng kapanganakan ni Jesus Kristo na hindi niya naman niya ginawa ko at hindi niya sinabi. Sa Jesus Kristo po, lilinawin natin, isa po siyang propeta sa amin. Dinadakila po namin siya isang sugod propeta, hindi po siya Panginoon. Kaya kita nyo, I am a Muslim and I love Jesus. Kaya nyo bang panindigan na mahal si Jesus? E tinanong nga po natin, yung Inri, hindi mo rin. Alam mo pa yung nakasulat sa Inri? Hinakatawa si Jesus. Sino nakakaalam ron? Wala ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng Inri, ang ibig sabihin sa Latin, Jesus, Nazareth, Theodorm, na ang ibig sabihin sa English ay Jesus Nazareth, King of Jews. Sa Tagalog, ito ay siguro ay sa Nazareth, ng hari ng mga Hudyo, ay sinulat ni Poncio Pilato. Ang pangalan niya sa English ay Pontius Pilate. Ang ibig sabihin ng Inri, ibig sabihin, Jesus Nazareth of King of Jews. Yan po sinabi rito sa Latin, Jesus Nazareth, Judiorum. Ibig sabihin, wala siya ng Nazareth. Naintindihan niyo po? Inri, kita niyo po. Kung mapapansin kayo, pasensya na po sa mga Sagradong Katoliko at sa mga nagtatambal. Kasi tinuturo lang po sa Islam yung pag-iwas sa pagtatambal. Yung sasama ka sa mga Diyos ko, sa mga bibulto, yung may pamamagitan. Kaya yung dinescribe nga natin, lagi natin sinasabi, ito yung cross. Ito po, tignan niyo po. Logic lang eh. Ito yung sinasabi natin krus. Tama po. Ito yung sinasabi natin ng sus. Ngayon, mayroon doon sa ngalan ng Ama, ng Diyos Espiritu Santo. Ibig sabihin Trinity. Ibig sabihin na kuya, kung maniniwala po tayo sa krus, mas mainam, una tayo maniwala kay Jesus. Ano yung dinidiretso natin dito? Maniwala tayo kay Jesus bilang isang sugod propeta kung ano yung kanyang pinangaral. Ngayon, ano yung tinuro naman ni Jesus? Ang tinuro ni Jesus ay sumamba ka at magbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paano mag-Muslim? Sa Muslim, mahirap. Pag ako nag-Muslim, magbibinyag pa yan. Tulupod sa tubig, bibindisyonan, tapos babayaran ng pera, tapos magko-convert. Sabi na si Pedro, si Robin Padilla, si Abdulaziz nag-convert. Ibig sabihin, babalik ka sa tunay na reliyon ng mga sugo at propeta. Ang pag-i-Islam po, pagbabalik Islam sa wikang Arabic, ang kahulugan nito ay magsasyahada sa dalawang kondisyon. Ang ibig sabihin sa Arabic, sundan nyo lang po at iwawaksin nyo lang po at susukuin nyo, napakadali po, magsasaksi at mangangako, manunumpa kayo sa inyong puso sa salita, sa isip, sa gawa. Walang sapilitan sa Islam. Kung sino man gabayan ng Allah, siya gagabayan. Ang ibig sabihin ng magsasyahada ng po. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Abdullahi wa Rasul. Ito po, sabi na, Arabic yan, mayroon hindi, may translate sa Tagalog. Ito, pag-sign ng daliri ng isa, ibig sabihin tauhid, isa lang ang sasabayin. Sa wikang Tagalog, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin, kundi si Allah. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo, dakila, propeta ang alipin Allah.
At ako rin ang sumasaksi na si Propeta Jesus, Isa, Ibnong Maryam, ay hindi Diyos, kundi isang sugo, alikin, anak ni Maryam, ay hindi propeta. Lamang ng Allah. Propeta lamang siya ng Allah. Nakuha mo po? Yun, yung pagpasok sa Islam ay may dalawang kondisyon. Ibig sabihin, Muslim ka na. Alam niyo ba, Muslim tayo dito sa Pilipinas? Binago lang ng mga Kastila. Sa kayo mga magulang natin. Nasa sinapupunan pa lang tayo ng magulang natin, pinaplano na maging Sagrado Katoliko. Di ba po? Alam natin itong bansang Pilipinas ay maharlika. Sinabi ni Presidente Duterte, shout out po kay Presidente Duterte at kay Manny Pacquiao. Si Presidente Duterte, sinabi niya, sa speech niya sa 2019 sa Cavite, sinabi niya, ang Pilipinas ay bansang maharlika. Kaya ang nais nang ibalik ito sa maharlika. Ang sinabi naman ni Manny Pacquiao, maharlika basketball, Philippine League. Ibig sabihin yung palaro ni Manny Pacquiao, kasi ang bansa natin dito maharlika. Tayo malay, tayo mga Muslim. Sinapit na tayo ng mga dayuhan at ikinonvert, yun na ipinalik yung mga Diyos-Diyosan at dinala ng mga Kastila. Way back sa panahon ng mga Kastila. At yun, dun pa lang po, nagpalit ng milyon, yung iba, yung mga nakatakot. Pero ang mga kamusliman, ang mga Tausog, Maranao, Irakan, Yanon, sila po, hindi po dayuhan ng mga Maranao, Tausog sa Manila. Ang mga Maranao, sila Kaiman, mga Dato, lahat po ng mga arara dito sa Mindanao, hindi po sila dayuhan sa Maynila. Tapos, dito pa lang sa Maynila, sila po yung at hindi po sila dayuhan. Ang sinabi pa nga ni Jesus Cudero, walang alam yan sa paggagawa ng pinapay. Punta kayo sa Saudi, sa Middle East, paggagawa ng pinapay, ang daming pinapay po. Matagal po sa Saudi Arabia. Alam niyo po yung pinto ng Saudi Arabia sa Kaaba, ginto? Pinukumpara ng mga iglesia ni Cristo. Yung pinto nila sa Bulacan, mahal daw yun. Sa Islam po, Islam, si Allah ang pinakamayaman at siya pinakatakila dito sa daigdig. Kaya ang mga sugo at propeta, mga Arabo, hindi naman tayo, tinutulungan naman tayo ng Arabo. Kita nyo po, kahit no-read ka, marami nakakapag-abroad. Tignan nyo, ilan ang nag-a-abroad sa Middle East, sa Saudi Arabia, mga katulong. Maraming pinadadala ang mga impyero natin doon, mga katulong. Marami rin skilled workers. Maraming pinadadala sa bansa. Tinatanggap tayo ng mga Arabo. Kahit anong reliyon natin, kung anong lahi natin. Kristiyano ka, anong reliyon, tanggap kayo ng Middle East, Saudi. Tanggap kayo ng mga Arabo. Dito, mga kababayan, pag nag-apply ang isang Muslim, nakita mahaba ang balbas, nalaman ng Muslim ang pangalan, anong sinasabi sa SM? Bawal ko. Terrorist na to. Sabi sa mga bawal yan. Mahirap mag-apply ng trabaho. Totoo po ba hindi? Pag sinabi Muslim, terorista, discrimination. Alam niyo ba sa batas natin ngayon sa Pilipinas, Article 3, Section 5, bawat reliyon ay hindi pwedeng diskriminasyon. Ngayon, sa batas natin ngayon, kaya dito sa buong Pilipinas, ay naisa sa katuparan na namin ang pagsasalita sa landas ng Allah. Dahil pinitulutan na kami ng gobyerno dahil ang Islam ay kapayapaan. Kaya kung ano man nakikita niyo sa Middle East at sinasabi ng mga Arabo masasama, bakit tumatagal mga OFW at mga Kristiyano? 40 years na sa Middle East. Ako pa 10 years ako sa Saudi. Ilang bansa ko na puntahan ko. Tingnan nyo po, hindi ako diniscrimination dun eh. Ano man ang iyong reliyon, ano man ang iyong lahi, nakatapos ka ng pag-aaral, no read, no write. Pero pag dito sa Pilipinas, nag-apply tayo ng trabaho, wala. Sabihin Muslim, terorista, hindi marunong gumawa ng pinapay. Di ba po? Yun lang mga kababayan, pag may tattoo pa bawal. Hindi po. Kahit may tattoo ka, kahit may kasalanan ka, kahit napakalaki ng kasalanan mo, ay tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag ka lang magtatambal sa kanya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. At yun, inshallah, baka may katanungan po kayo at iinom muna ng tubig. At wala pa yung kasama ko, subhanallah. May special guest po tayo sa IIRA at sa Marikina Dawatin. Ako po si Brother Rashid ng Liwanag. I-search niyo po yung Liwanag page sa Facebook. Ayan po, isa po kami propagator dito sa isla. Mga balikistan po kami, nakaregister po kami sa Security Exchange Commission. Kami po yung task force sundo. Ibig sabihin, pag may namamatay na Muslim dito sa buong Pilipinas, sa ibang bansa, kami po yung mga kumukuha at mga asikaso ng mga namamatay na Muslim. At nagpapalagana po kami ng mga turo sa Islam. Kung meron ng mga inarwagyado at may nakaaway kayong Muslim, nakasagutan, pwede ko po kayo pumunta.
Nay, alhamdulillah, mashallah. Nay, magandang araw po, ako po si Brother. Ano po pangalan niyo? Sabi, Nay, anong tanong niyo po? Ano pong huli niyo? Ano niyo po ang Islam? Alhamdulillah. Ngayon, ang tanong ni Nanay, mga kababayan, ano ang Islam? Ang ibig sabihin ng Islam sa wikang Arabic, sa Arabic word na Islam, ang ibig sabihin ay kapayapaan. Sa ugat ay salam. Ang ibig sabihin naman po ng salam sa Tagalog ay kapayapaan. Sa mas madaling sabi, ang Islam ay reliyon. Ibig sabihin ng Islam, kung ano yung napapaloob sa reliyon, na ibig sabihin na pagsunod, pagpapasako, at pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, at pagsunod sa mga suwat propeta. Ang Islam sa wikang Arabic na ugat ay salam, na ibig sabihin naman ng salam ay kapayapaan. Kaya ang kapayapaan ay pinapalaganap dito sa daigdig, sa mansulok ng mundo. Hindi lang po pwedeng Maranaw, kausap, Amerikano, Tagalog, English, Hapon, ano man ang layo mo, Arabo ka, ano man sekta mo, pwede ka magbalik Islam. Ano man ang salita, Tagalog, Bisaya, o taga Mindanao, o Arabo, o Amerikano, Hapon, o Chinese, Indonesia, Malaysia, saan man sulok ng daigdig, matatawag kang Islam ang iyong reliyon kung ikaw ay, nagpapasakop sa Islam. Ano yung pagpapasakop? Yung 5 haligi. Ano yung 5 haligi ng Islam? Unang haligi ng Islam, yung pagsasyahada, pagbabalik loob sa Allah. Pangalawang haligi ng Islam, yung pagdarasal ng 5 beses. Pangatlong haligi ng Islam, yung pagbibigay ng charity, kawang gawa. At pag-apat ng haligi ng Islam, yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, pagpapasting. Inshallah, malapit abutin natin. Amin. At pang-5, yung paglalakbay sa Saudi Arabia, pag-ahaj, Maghreb, kung ikaw ay nagkakayan. Ayun po yung 5 haligi ng Islam. Ano yung ayaw na paniniwala sa Islam na ang paniniwala ang kaanim sa Islam, 6 in Islam. Una, ang paniniwala sa Allah na hindi siya pinanganak, hindi nagkanak siya sa Allah. Isa. Pangalawa, paniniwala sa lahat ng mga sugo at propeta. Pangatlo, ang paniniwala sa mga anghel. Pang-apat, ang paniniwala sa mga sulatan. Pang-5, ang paniniwala sa araw ng paghukom. At ang pang-anim, ang paniniwala sa kador. Tadhana, masama man o mabuti. Yan na, ayun po yung napapaloob sa iyong Islam. Ano ang Islam? Submission to the will of one God. Ibig sabihin, ang pagsuko, pagsunod, pagdakila sa tunay na nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Matatawag kang Islam ang iyong reliyon kung ikaw ay sumusuko, matalima at sinasabuhay ang iyong Islam. At matatawag kang Islam ang iyong reliyon. Wa akhir na dawan na minalhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another question po, kasi kanina pa ako, baka matanong po. Iinom lang ako saglit, baka may tanong po kayo. Ayan, sige. Ayan. Charger na lang daw eh. Charger na lang kayo. Wala. Kita niyo po, hindi po kami humingi sa inyo ng donasyon, di ba? Kami po nagbibigay na. Oh, ito pag nakakita kayo mga pastor, kapopiri, para kay Jesus, kay Jesus Christ, kapopiri, kami po magbibigay. Ayun po ang totoong aral ng reliyon. Kapag ang reliyon mo, humingi ng charity, pangingit, tapos ng tao, mali po yun. Hindi po pagsasalita sa reliyon. Ibig sabihin, iingan nyo yun. Dito po pag-aanap ko lang po, hindi po namin kayo pinipilit na mag-Muslim dahil ang pag-Islam, walang sapilitan. Hindi kailangan ng Islam ng miyembro o paro. Ang tao ang may kailangan sa Islam. Alhamdulillah. Ito naman napapalit. Oo. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ang lahat ng pagpupuri kay Allah. Sa mga kapatid namin na may mga mananampalataya, ang dapat natin pangandaan na sa mundo ay ang babaunin natin sa kabilang buhay. Dahil din sa buhay natin sa mundo ay temporary na tayo. Wala pong magagawa ang ating kasikatan, kayamanan, pamilya, at ang ating sarili lamang dito sa mundo ang ating magliligtas. Dahil sa araw ng paghuhukom, ultimo ng papadede, sanggol, ibabalibag niya ang kanyang anak. At ultimo mag-asawa at tataboy niya, magulang niya, iwanan niya.
dahil imbal-imbal ang mangyayari dito sa mundo sa araw ng pagpupong. Tinatapin lang natin yung patungkol sa kamatayan sa ibang reliyon. Una, nagkakaproblema, pagka nagkasakit ang isang tao, dinala sa ospital, mahirap yung tao, nagkakaproblema sa mga bayarin sa ospital, bayad sa ospital, tapos piling ng mga gamot, at pag namatay pa, yung isang tao na balataya katoliko namatay sa ospital, nagkakaproblema yung pamilya ko sa kukuha ng pera, bayad sa ospital, bayad sa kataon, bayad sa provident, bayad sa St. Peter, bayad sa lupa, bayad sa morgue, at susugalan, at iiwan na lang siya ron. At masaklap dito, ay tatanggalan ng laman loob. Tama po ba? Napakahirap, natanggalan ng laman loob, at susugalan ka, at ang mahal na kataon, pag wala kang 150,000, mahal na kataon, at pagka itinremake naman yung namatay na tao, mahal din yung cremation. Napakahirap, nasa kamatayan natin, kailangan magbalik po kayo. Nakakatakot, pag namatay, nagka-problema. Alam mo ba mga kapatid, mga kababayan, pag namatay ang isang tao, hindi natin, doon lang siya sa libingan. Mag-isa lang po siya, wala siyang kasama ron. Kasama na lang ron, wala siyang kasama ron na kayamanan niya, kotse niya, ari-arian niya, pamilya niya. Ang kayamanan niya lang ron, ay yung dalit na pinutila, ay susunod sa kanya pag siya namatay. Pantalon o damit, yun lang makakasama niya sa libingan at makakaklas niya po yun. At yun, tatanungin na siya ron sa kabilang buhay kung ano yung ginawa niya rito sa mundo. Tatanungin siya ng angel ng kamatayan, ng kirat ni Mungkar. Tatanungin siya kung ano ang iyong reliyon, sino ang iyong propeta, at sino ang iyong Panginoon. At yun pala magsisimula ang hatol sa tao ang namatay na hindi mananampalataya. Alam niyo ba, pinahihirapan na po siya ron. Doon sa Alipinan pa lang, pinahirapan na po yung tao. Hindi siya Muslim. Kaya ang pinakamainam rito, kaya nagpapalaan ang mga Muslim. Kaya napapansin niyo po, lagi saan man sulok ng mundo, kung nakakita kayo ng mga ito, yung tinatawag na dawa, sa Arabic dawa, pag-aanyaya, sa turo ng Islam, na ibig sabihin, magbalik doon at kumilala tayo sa tunay na isang Diyos sa Allah. Kaya mga kababayan, hanggat may buhay pa, at nandito pa tayo sa mundo, ay sa buhay natin ang Islam, inshallah. Gabayan naman tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na baka meron kayong palawang question hanggat wala kayong isa na dalawa natin speaker, inshallah. At makarating sila. Anong oras na? Alas 10. Alas 11. Ngayon, inshallah, baka meron kayong mga katanungan. Meron pa tayo paninigay, oh. May dalawa pang charge, go. Baka may tanong ka pa, may question ka. Nay. Baka may tanong po kayo po sa Islam. Baka may tanong kayo kay Jesus Christ. Opo. Alam niyo mga kapatid, napakahirap na tanasin natin ngayong COVID-19. Marami nang nawala. Hindi natin inaasahan na namatay na yung pamahal natin sa buhay. Sinabi natin, kasama niya na yung Panginoon, nasa langit pa siya. Actually po, pag namatay ang isang tao, Muslim man o Kristiyano, ano man ang kanyang reliyon, hindi na po siya makakabalik sa mundo. At hindi po siya makakapaggabay. Ang maggagabay po sa atin ang Panginoon. Kung sinasabi natin na sa langit na siya kasama ng Panginoon, hindi po ganun. Nandun na po siya sa libingan. Hihintayin niya yung yamul kiyama, yung araw na paghuhukom. At doon, nilitisin siya kung ano yung kanyang ginawa rito sa mundo. Ginawa mo ba yung pera mo? Tumulong ka ba sa kapwa mo? Nagpayaman ka ba para sa labas ng Allah? Tinulong mo ba para sa Allah? Tinulong mo ba sa Panginoon? Itinulong mo ba sa pamilya mo ang Islam? Itinulong mo ba ang tamang reliyon? Alam niyo po ba, sinabi ng iba, wala naman sa reliyon ng kaligtasan. Basta naniniwala akong may reliyon, at naniniwala akong may Diyos, at naniniwala akong wala akong naargabyadong tao sapat na yun. Kasi wala naman reliyon makakapagligtas eh. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Al-Quran, Inna adina inda Allahi al-Islam. Katotohanan, sino ang magangat ng ibang reliyon maliban sa Islam? Impyerno nga po ay ang kanyang paninirahan, magpasawalang hanggan. Ibig sabihin, iadya mo ang iyong sarili at ang iyong pamilya sa naglalagabgab na apoy ng impyerno, ang mga paggatong ay ang mga bato at ang mga tao, at ang mga nanitirahan doon ay mga anghel na hindi sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tignan nyo, ang aral dito, brother, Nay, yung aral dito, pag namatay po ang isang tao, hindi agad siya diretso sa langit. Kasi sinasabi natin,
Nasa langit na siya kasama ng Panginoon, gabayan mo kami. Ikaw ba ako namatay na magkakapagabay pa? Hindi na yung makakapagabay yung patay. Ang magkagabay, ito ang Panginoon, nag-isa. Kasi patay na po siya. Pag namatay po siya, diretso siya sa libingan. Alam mo po ba pag naghihingalong isang tao? Ito, dagdag kalaman. Pag sa Islam po, tinuro sa amin, pag naghihingalong isang tao, nakatingin siya, yung kaluluwa niya, hinahapon yung kaluluwa niya. Inuhugot po yung kaluluwa rito, yung hugot. Pag hugot dito, sa tao, malalagutan ng hininga. Yun na, namatay siya, pupunta na yung dalawang kami. At dadalhin siya sa langit, ipapakita yung langit at impyerno. O, kita mo? Ito yung langit at impyerno, yung paraiso at impyerno. Kung naging mabuti ka, sa langit sa paraiso ka sana. Pero dahil masama ka, dito ka. Pero dahil wala pa yung araw ng pag-uukot, stop over mo lang yung lupa. Hihitayin mo yung araw ng pagkabuhay mo. Halinaw po ba? Ibig sabihin, pag namatay ang isang tao, naging yung kaluluwa niya, hinahatap yung ng tao. Tapos, pupunta yung malaika, yung angel, dadalo na yung kaluluwa niya sa langit, sa paraiso at sa impyerno. Kung naging mabuti ka, dito ka sa paraiso. Kung naging masama ka, dito ka sa impyerno. Kaya pag naging mabuti ka, doon ka sa paraiso. Subalit, doon na ibabalik ang kanyang kaluluwa sa lupa, doon na siya sa tubog. Magiging stopover niya ay barsak. Stopover ng tao, barsak. Ibig sabihin yung pagitan ng daigdig at kabilang buhay. Ayun yung barsak. Pagitan ng kabilang buhay at sa mundo. Ayun yung barsak. Ayun po yung magiging stopover ng tao. Ayun po yung paniniwala sa Islam na magkaroon tayo ng kaalaman pag namatay ang isang mananampalataya, Musliman o anong kanyang reliyon, hindi po siya diretso sa langit at hindi rin po siya diretso sa paraiso, hindi rin siya diretso sa impyerno, hindi diretso siya sa barsak sa libingan. Pero pinakita mo na sa kanya ang paraiso at ang impyerno. Malinaw po ba kuya? At sa araw ng muling pagkabuhay, doon pa lang siya bubuhayin at doon pa lang hahatulan siya either paraiso o either impyerno. Pero kung maraming kasakiman, kayabangan, panguluhan din sa daigdig, itimbangin yan eh. Kung mas matimbang yung kasalanan, mas impyerno ka. Pero kung mas matimbang yung kabutihan, paraiso ka. At hindi lang yun. Ang pinaka-maliligtas ng brother sa atin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi naman yung iwapon. Katotohanan ng mga mananampalataya, ang kulay ng mananampalataya magkakapit sa din, yun lang ang maliligtas ng mga Islam. Dahil Islam lang ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna adina inda Allahi al-Islam. Katotohanan, wala nang ibang reliyon na tatanggap sa Allah, liban sa Islam. Yun lang po ang makakapasok sa paraiso. Alam niyo po ba, ang Islam, dito sa Pilipinas, yung panahon ng mga kapulisan, mga sundalo, sila dato, nakalagay rito, maharli ka, hawak ang espada yung mga pulis. Alam mo ng kapulisan yan. Ang bansa natin sa Pilipinas, hindi po nakaregister sa Security Exchange Commission dahil ang bansang Islam, ang bansa dito sa Pilipinas ay Islam na, dati pa. Yun po. Kaya hindi natin kailangan magpa-register. Ang mga reliyon dito sa Pilipinas, alam nyo, gano'n nakarami, 4,000 naka-register sa Security Exchange Commission. Lahat po sila humihingi ng bayan. Kami po, humihingi kami doon na sadakat, charity, sa mga kapatid namin Muslim. Hindi kami humihingi ng tulong sa ibang reliyon. Kung may tumulong lang, alhamdulillah. Ibig sabihin, may tumulong sa ibang reliyon. Pero ang Islam po, hindi po nanghihingi sa inyo na pahingi ako ng pera, lagay mo ng love offering, lagay kayo ng love offering, lagay po kayo ng love offering. Hindi po gano'n. Kami po magbibigay sa inyo ng mga charger, earphone, babasahin. Yun po ang turo sa Islam. Kaya mga kababayan, kung nag-aangad tayo, Anong propeta? Propeta ng Islam? Propeta ng Islam. Na-mention siya sa 25 prophets in Islam, na-mention sa Banal na Quran. Halos 24,000 sungko at propeta. Na-mention yan sa Biblia. Halos, alam mo ba brother, kung ikaw ay naniniwala, at tayo pag tinanong, isa lang ang Diyos, tama? Nagkakaiba-iba lang dahil binago ng mga Kastila, mga Amerikano, mga Tayuan. Binago, nagtayo ng mga reliyon. Alam mo ba yung mga nagtayo ng reliyon dito? Marami. 1923, ang Iglesia ni Cristo. Paano naman yung 1923?
Ito, yung kay SDA, kay David James na nagtayo sa Amerika, ay nilikha yun, 903, gano'n, pero hindi ko nagkakamali. At marami pang video sa buong mundo, nagtayo sila ng sekta. At sinasabi nila, ang propeta lang nila ay sino? Alam mo sino ang propeta nila? Isa lang, si Jesus. Oh, pero sa Islam, simula kay Adam. Adam, marami silang iba-ibang paniniwala, maraming paniniwala. Kasi ang Biblia po, alam niyo ba kung ilang corrupted ang Biblia? Patutunayan natin, 50,000 error corrupted. Alam niyo sino nagsabi? Mga dating pari. Dating pari si Father Dave Diaz, nasa Cebu po siya ngayon. Si Father Armando Barcelon, dating pari. Si Manalo, yung pinsan niya nandun, Reunion Iglesia at SDA, nandun naman sa iba-ibang bansa. Dito sa Pilipinas, growing religion na yumayakap ang mga pastor, mga pare, mga ministro, ay sa Islam. I-search niyo po sa Google, sino ang greatest prophets in the world. Ibig sabihin lalabas doon si prophets Muhammad. Greatest Muhammad, siya yung naging na propeta. I-search mo yun sa Google Map. Lalabas doon, mga atin. I-search nyo sa Google Map, sa internet. Okay. I-search nyo kung saan bansa. Sa Google, makikita nyo saan ang dahi ni Prophet Muhammad, saan ang dahi niya, anong pinangaral niya, anong sandilan niya. Siya ang pinaka-greatest, siya ang pinaka-dakila at pinaka-huling propeta na pinakamarito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At pinaniniwalaan siya bilang isang dakilang propeta at huling propeta. At si Jesus Cristo po, si Jesus Christ, siya naman, pinaniniwalaan ng mga Muslim. Hindi na mapapakinggan nyo. Si Jesus Christ, Isa alayhi salam, pinaniniwalaan ng mga kamusliman na siya ang ipadadala rito sa lupa sa araw ng pag-uulog bago magunaw ang mundo. Na nabanggit natin kanina, na yung apat ng kanyang misyon. Alam niyo ate, yung pininiwala namin kay Jesus Christ, si Isa, pangalan niya Isa alayhi salam, na anak ni Maryam, siya yung bababa rito kasi siya hindi po siya namatay sa amin. Si Jesus Christ po, natin, ulitin natin. Si Jesus Christ po, inakyat sa ikalawang palapag. Doon po, hindi po siya namatay sa amin. Ngayon po, nandun siya, inakyat siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ikalawang palapag at hindi po siya naipago sa krus at hindi na iluminin sa punong kahoy. Yung naipago sa krus, hindi po si Jesus yun. Kawangis niya lang yun. Kaya yung inakyat sa ikalawang langit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa araw ng paghuhukom, bago magpunaw ang mundo, papadala ulit siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala rito sa daigdig para sa apat na misyon. Ano yung misyon niya? Pagsira sa mga krus-krusan. Pangalawa, pagpatay sa mga baboy. Pangatlo, yung pakikipaglaban dito dyan, yung magpapanggap na Panginoon. At yung pang-apat, magbibigay kayo ng protection money sa kamusliman sa kasama ni Jesus. O di kayo mag-Muslim kayo, o di kayo kumalaban kayo sa Islam, Muslim. Tignan nyo, hanggang nabubuhay pa pala, kita nyo, doon pa lang po mamamatay sa Jesus Christ. Alayhi salam, pag naisagawa niya yung apat na katuparan, pinaliwanag po yun sa hadis. Ayun po, bilang isang Muslim, si Jesus Christ, yan, ito po nakalagay rito, I am Muslim and I love Jesus Christ. Dahil mahal na mahal ng mga Muslim, si Jesus Cristo, ang pangalan niya ay Isa, Ibn Maryam, at hindi po siya namatay sa amin. At siya po ang bababa. Kita nyo, di ba alam nyo rin po na si Jesus Christ ang bababa sa araw ng paghukom? Tama po ba mga Katoliko, mga kababayan, tama? Sa araw ng paghukom, siya ang bababa. Ayun nga po yung mission niya. Totoo po yun. Siya ang bababa rito. Ito, pinaniniwala ng mga Muslim sa Jesus Christ na wala ibababa sa araw ng paghukom. Ayun po, at napaliwanag natin, at doon pa lang po, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pulo nafsin dha'iqatul maut. Lahat daw ng may buhay ay makakalasap ng kamatayan. Doon pa lang po mamamatay si Jesus Cristo, si Jesus Christ. At lahat ng may buhay ay makakalasap ng kamatayan. At magugunaw na ang daigdig. At ayun na yung hudyat. Pag tumunog na yung Israel, ayun na, ay nalapitan na ni Malakalmot ang kamatayan. Lahat ng tao, ultimo si Jesus Christ ay mamamatay. At ang uling mamamatay ay si Malakalmot. At sabi ng Allah, Ya Malakalmot, napatay mo na ba lahat? Ya Aba, napatay na po lahat. Sunod mo lang yung sarili. At si Allah, Allah ang pinakadakila sa lahat. Sabihin mo na yung pinagmamalaki mo lahat. Wala naman sa Islam, mga terorista. Sabihin nyo na lahat. Sabihin nyo na lahat. Ipagtanggol nyo na yung sarili nyo. Ipagtanggol nyo na yung kayamanan nyo. Ipagtanggol nyo na yung reliyon nyo. Pero ang Islam, ang pinangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay iipunin niya yung tuwid ng Muslim at isasama sa kaharian ng paraiso. Ayun po ang pinakamalinaw
na si Jesus pala ay babalik sa daigdig bilang isang sugo at propeta. Baka may another question po. Habang wala po. Malayo na, siya po yun. Ha? Malayo yun. Kain na lang tayo muna. Kaya na, Pe. Sibat na. Paro.